Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 10:21 hanggang 10:30. Kabanata 10:21, Pagpatay sa asawa para patunayan ang dowpatch. Ang punyal ay tumusok sa upuan sa likod ni Julius Reed, kalahating sentimetro lang ang layo sa kanyang leeg. Hindi ikaw si Itay Huntington. Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Julius Reed. Kanina lang, ginaya ng pekeng Itay Huntington, sa harap niya ang ugali. Siguradong hindi ordinaryong tao. Ako, paanong hindi? Ngumiti si Itay Huntington, itinago ang punyal, bahagyang napahiya, sinusubukan ko lang ang oras ng iyong reaksyon. Talaga, si Itay Huntington ay may nunal sa kanyang puwitan, tanggalin mo ang iyong pantalon at ipakita mo sa akin. Tumingin sa kanya si Julius Reed na may mapanuksong ngiti. Nakakainis, sure. Hinawi ni Itay Huntington ang kanyang maskara. Ikaw you're a broken bar. Medyo nabigla si Julius Reed. Sa ilalim ng maskara ay si Kella Radcliffe. Pinalaya ako ng walang singil, gusto ko lang subukan kung nakikipaglokohan ka kay Itay Huntington. Humalaklak si Kella Radcliffe, honey, hindi kita dapat pinagdudahan. Ikaw you're a broken bar, hindi makapaniwala si Julius Reed. Hindi siya makapaniwalang si Kella Radcliffe ito. Sure, sinamantala ang kanyang panandaliang pagkatulala. Isang mas matalas na punyal ang itinulak palabas. Klang! Umiwas si Julius Reed sa gilid at agad na hinawakan ang palso ni Kella Radcliffe. Sino ka ba talaga? Ako ang pumatay sa iyo. Sure! Hinawakan ng kabilang kamay ni Kella Radcliffe ang talam, naglalazlaz sa hangin. Hindi. Ikaw ay you're a broken bar, ikaw ang Night Fairy. Swoosh! Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at hinayla palabas ng sasakyan ang Night Fairy. Omicron 0, Omicron. Hayaan mo akong makita ang tunay mong mukha. Sra. Hinubad niya ang isa pang maskara. Kella Radcliffe. Kella Radcliffe pa rin iyon. Hindi. Imposible. Sinubukan ni Julius Reed na tanggalin ang isa pang maskara, ngunit wala siyang nakitang maskara sa mukha nito. Honey, bakit ang brutal mo sa akin? Naaawang sabi ni Kella Radcliffe, ngunit marahas na itinulak pasulong ang kanyang mga kamay. Sra, punit ang damit ni Julius Reed. Imposible. Sa pagharap sa napakapamilyar na mukha na ito, medyo hindi makapaniwala si Julius Reed. Isang matapang na ideya ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Kella Radcliffe, si Night Fairy ba talaga? Sino ka ba talaga? Hindi makapaniwala si Julius Reed. Ayaw din niyang maniwala. Dapat nakakulong si Kella Radcliffe, di ba? Sa kasino itong kaharap niya you're a broken bar. Ano, hindi mo kayang ituloy. Si Kella Radcliffe ay malamig na tumingin sa kanya, bahagyang tumawa, bakit ka naging mapagpasyahan ng patayin mo ang mga inosenteng pastol na iyon? Puot, napakalaki ng puot, anong pinag-uusapan nyo? Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata, matamang nakatitig kay Kella Radcliffe sa kanyang harapan. Taga-Kapatagan ka ba? Ilang taon na ang nakalilipas, ang Wolf Cavalry ay naniningil ng 1,000 milya at pinugutan ng ulo ang dakilang kan ng Kapatagan. Ngunit hindi kasama sa labanang iyon ang pagpatay sa mga pastol. Ito ay isang labanan lamang sa pagitan ng mga pinuno, walang kaugnayan sa mga inosenteng sibilyan. Si Julius Reed ay isang malamig na tao, ngunit palagi niyang sinusukat ang kanyang mga aksyon. Nangyari ang labanan sa the North Sea dahil pinagsama ang militar at sibilyan doon. Karamihan sa mga lumusab sa The Marco Mount ay mga lokal. Isang santo na nangangahas kumilos ngunit hindi nagmamay-ari, nakakadismaya. Sure, pinagdugtong ni Kella Radcliffe ang 2 punyal kasama ng isang hatek. Isang 2 talam na espada na halos 1 metro ang haba ay biglang lumitaw sa kanyang mga kamay. Kunin mo ang iyong buhay. Sa himpapawid, maraming mga after-image ang dumaan. Klang, klang, klang. Si Julius Reed ay patuloy na umiiwas, ang kanyang sasakyan ay tinadtad at napinsala ng husto. Ang bawat welga ay naglalayong pumatay.
Tama na. Galit siyang umungol at umindayog ng marahas. Swoosh! Si Kela Radcliffe ay sinuntok at lumipad pabalik, nakahiga sa lupa at umuubo ng dugo. Patayin mo ako. Malamig niyang sinabi, patayin mo ang asawa mo. Patunayan mo ang iyong paraan sa pamamagitan ng pagpatay sa iyong asawa. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob na patayin ka. Yumuko si Julius Reed, kinuha ang isang mahabang espada, at hakbang-hakbang na naglakad. Ang kanyang titig ay puno ng labis na layunin na pumatay, at ang bawat hakbang na kanyang ginawa ay napakabigat. Hindi ako naniniwalang may puso kang pumatay sa akin. Napasandal si Kela Radcliffe sa isang haligi, hindi napigil ang tumawa. Hey, duwag. Hindi ako naniniwalang nasa iyo iyon. Taon na tayong kasal, wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Kahit na lagi akong nagtatago sa tabi mo, minahal mo rin ako, di ba? Nang kalahating metro na ang pagitan nila, napahinto si Julius Reed sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang naglakad sa gilid ng kalsada at sumugod. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang daga sa kanyang kamay. Ipaparamdam ko sa iyo na patay ka na. Pagkasabi noon, itinapon niya ang daga. Sampal. Kusang sumuntok si Kela at nataman ang daga sa street lamp. Ito ay naging isang masa ng laman. Ang ilang mga bagay ay instinctual, kahit na itago, hindi ito maaaring pekain. Si Julius Reed, na may hawak na mahabang kutsilyo, ay tumayo sa harap ni Kela. Isang hiwa ng aking kutsilyo, at mamamatay ka. Naghihintay ako. Itinagilid ni Kela ang kanyang ulo, nakatingin sa kanya na may pagmamalaki. Parang nanunokso ang tingin niya. At mapaglaro. Kumuha ka, duwag. Casual niyang ginulo ang kanyang buhok, walang pakialam ang kanyang ekspresyon. Ngunit hindi sinasadya, ipinakita niya ang Rolex sa kanyang palso. Takot sa daga ang asawa ko, ikaw hindi. Ayaw ng asawa ko na magsuot ng relo, pero mukhang ilang taon mo nang isinuot ang Rolex na ito. Inilabas ni Julius Reed ang isang itim na tela mula sa kanyang bulsa at piniringan ang sarili. Gusto mong patayin ko si Kela Radcliffe at mag-iwan ng peklat sa isip ko. Pero ayos lang, ngayon gagawa ako ng move at aalis na lang. Wala kang kahihiyan. Sigaw ni Kela at nagsimulang tumakbo palayo. Swish! Naglaslas si Julius Reed gamit ang kanyang kutsilyo. Katahimikan. Ang hangin, nakakatakot. Hindi ikaw si Kela Radcliffe. Kahit mukha ni Kela Radcliffe ang ginagamit mo. Kinalas ni Julius Reed ang blindfold at itinapon sa tabi ang kutsilyo. Sa kanyang harapan, nakatayo si Kela Radcliffe, nakatulala. Punit na ang shirt niya sa harap. Pervert ka. Mabilis na tinakpan ni Kela ang kanyang mga kamay, nakayuko. Mapait na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at naglabas ng 2 bote ng coke. Binuksan niya ang isang bote para sa sarili at iniabot ang isa kay Kela. Tell me, who are you? Sa tingin ko baka magkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan dito, tungkol sa pagpatay. Ako, si Julius Reed, ay naglakas loob na kumilos. Ang mabula na coke ay nagbigay ng masakit ngunit nakakagising na sensasyon habang ito ay bumababa sa lalamunan. Ang figure ng isang babae ay hindi maaaring magsinungaling. Kahit na hindi pa siya naging intimate ni Kela Radcliffe, hindi pa ba sapat ang nakita niya sa mundo? Hindi ba sa iyo ang Wolf Cavalry? Bahagyang ginalaw ni Kela ang kanyang lalamunan, mahigpit na nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Oo. Bagamat nawalan ako ng kontrol sa 10,000 Mountain Alliance, tapat sa akin ang Wolf Cavalry. Totoo iyon. Bahagyang nagulat si Julius Reed. Ang Wolf Cavalry ay isang pangunahing lihim. Ang mga nakakaalam tungkol sa Wolf Cavalry ay tiyak na alam ang tungkol sa 10,000 Mountain Alliance. Gayunpaman ang iyong Wolf Cavalry, tumakbo sila ng libu-libong milya upang patayin ang mga miyembro ng aking angkan. Sklik. Hinawi ng babae ang mukha ni Kela Radcliffe, na naging anyo ni Julius Reed. Nagbago din ang boses niya. Hindi mo pa rin aaminin. Night Fairy, ikaw talaga. Lumapit si Julius Reed at ibinuhos ang coke sa kanyang ulo, palamig ka muna. Pinapahiya mo ako, galit na sabi ni Night Fairy. Tumulo ang coke sa kanyang buhok. Nakakatakot. Umiling si Julius Reed. Ang boses na ito, parang sa kanya. Lahat ng talent na ito at wala pang utak. Mga walang utak talaga.
Hindi mo ba kayang baguhin ang mukha mo? Hindi ako comfortable kapag nakikita ko ang aking sarili na mukhang nalulungkot. Sklik. Biglang inalis ni Night Fairy ang mukha, naging napakagwapong lalaki. Ito, bagamat nabuhay si Julius Reed sa loob ng 10,000 taon, ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganoong gwapong mukha. Sino ito? Na-curious siya. May ganito kayang kagwapo sa mundo. Ito si Jesse River. Malamig na sabi ni Night Fairy, sagutin mo muna ang tanong ko. Ang Wolf Cavalry ay tumakbo ng libu-libong milya upang patayin ang aking mga miyembro ng angkan, hindi ba utos mo? Matinding titig ang kanyang mga mata kay Julius Reed, sinusubukang alamin kung nagsisinungaling siya. Teka lang, magtatanong ako. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono at tinawagan si Cole Nelson. Ang Wolf Cavalry ay palaging nasa kamay ni Cole Nelson, may mali dito. Panginoon ko. Biglang bumalik si Eli Ezerpine sa DeMarco Mount at kinuha ang kontrol sa Wolf Cavalry. Sa telepono, nagmamadaling narinig ang boses ni Cole Nelson. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1022, Pagpatay sa Baboy, Eli Ezerpine. Napakurap si Julius Reed, medyo nagulat, kailan siya bumalik. Kalahating oras ang nakalipas. Sinasanay ko ang Wolf Cavalry ng si Eli Ezerpine, sa ngalan mo, ay direktang pumunta sa pangunahing kampo ng DeMarco Mount at kinuha ang kontrol. Sa telepono, balisang nagsalita si Cole Nelson, ang Wolf Cavalry ay ang pangunahing gulugad ng 10,000 Mountain Alliance, isang sagradong sandata. Pero, ibigay ang telepono kay Eli Ezerpine. Nagdilim ang ekspresyon ni Julius Reed, ang boses nito ay may bahid ng pagpatay. Eli Ezerpine, sana hindi siya pinagtaksilan nito. Wolf Cavalry, sundin mo ang utos ko. Ang tao sa kabilang dulo ng telepono ay ang banal na guro. Ngayon, hinihiling ng banal na guro na kausapin si Eli Ezerpine. Ang sinumang hindi sumunod ay dudurugin ng mga kabayo. Dumagundong ang malamig na si Nelson mula sa loob. Ang maingay na hiyawan ay agad na nawala. Makalipas ang 30 segundo. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa loob. Banal na guro. Matigas ang boses ni Eli Ezerpine. Ang pag-iwan sa DeMarco Mount na walang pahintulot, ano ang dapat na parusa? Matamlay na tanong ni Julius Reed. Kamatayan. Agad na sagot ni Eli Ezerpine. Kung ganoon, bakit ka umalis nang walang pahintulot? Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Biglang naging malamig ang boses ni Julius Reed, na puno ng walang hangganang awtoridad. Ang kanyang 4 na personal na alilang babae, lahat ay naglaho. Ito ay naging kakaiba. Ngayon, si Eli Ezerpine ay nangahas na bumalik sa DeMarco Mount, nagtangkang agawin ang kapangyarihan. Hinding-hindi mangangahas si Eli Ezer, ngunit sa pagkawala ng banal na guro, hindi ako manatiling kalmado sa bundok ng DeMarco. Ngayon, ang pagpapakilos sa Wolf Cavalry ay dahil sa North Sea Town North King, na humahantong sa cavalry diretso sa Five River Province. Ang Gonzales City ay nahulog sa panganib. Dapat personal na pamunuan ni Eli Ezer ang Wolf Cavalry at hintayin ang iyong mapalad na pagbabalik. Seryoso ang boses ni Eli Ezerpine. Sa 4 na alilang babae, siya ang pinakamatagal na sumunod kay Julius Reed, na may pinakamatatag na karakter. Sa loob ng DeMarco Mount, siya rin ang may pinakamaraming kapangyarihan. Sa panlabas, itinuring pa siyang tagapagsalita ng banal na guro. Kaya naman maaaring gamitin ni Eli Ezerpine ang token para pakilyusan ang Wolf Cavalry. May arrangements ako. Kung hindi mo ako pinagtaksilan, ikulong ang iyong sarili sa loob ng DeMarco Mount. Kung maglakas loob kang umalis sa bundok, tiyak na hindi ko ililigtas ang iyong buhay. Malamig na wika ni Julius Reed. Didinggin ko ang banal na dekreto. Halos walang pagdadalawang isip na pumayag si Eli Ezerpine. Ngunit may pagdududa ako tungkol sa katapatan ni Cole Nelson. Eli Ezerpine, lubos akong tapat sa banal na guro. Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo ako maaaring insulto. Ang galit na dagandong ni Cole Nelson ay umungol mula sa telepono. Sino ang tama at kung sino ang mali, ako mismo ang makikilala niyan. Bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed, muling nagsalita. Si Eli Ezerpine ay nakakulong at hindi dapat bumaba mula sa bundok. Cole Nelson, nang wala ang aking utos,
ang Wolf Cavalry ay hindi aalis sa DeMarco Mount. Naiintindihan. Seryosong tugon ni Cold Nelson. Higit pa rito, naging aktibo ba ang Wolf Cavalry kamakailan? Nang tanungin ito ni Julius Reed ay matamang nakatitig sa kanya si Night Fairy. Kung wala ang utos ng banal na guro, ang Wolf Cavalry ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit isang hakbang palabas ng DeMarco Mount. Si Cold Nelson ay buong pusong tapat sa iyo at hindi kailanman susuway sa mga utos ng banal na guro. Habang nagsasalita ang boses na ito, mahinang sinabi ni Julius Reed, paghigpitin si Eli Ezerpine, babalik ako sa DeMarco Mount. Pagkatapos magsalita, ibinaba niya ang telepono, nakatingin kay Night Fairy sa lupa. Ang 10,000 Mountain Alliance ay nangangahas na kumilos ng malaya. Nang masakop ko ang North Sea at tumawid sa kapatagan, naglakas loob akong aminin ito. Ang iyong maliit na sekta, kung talagang gusto kitang lipulin, bakit ko ito itatago? Bukod dito, tinulungan mo ang North Sea na gumawa ng mga maskara, at ang mga tao mula sa The North Sea ay gumamit ng mga maskara na iyon upang saktan ako, ang pagpatay sa iyong buong lahi ay magiging ganap na makatwiran. Ang North Sea. Kumunot ang noo ni Night Fairy, umiling-iling, hindi pa ako nakakakontak sa The North Sea. Habang binabanggit niya ang kanyang mga tao na pinapatay, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Masyadong masikip ang lugar na ito, tumabi tayo para makapag-usap. Lumapit si Julius Reed, hinawakan ang Night Fairy na parang maliit na manok, at itinapon siya sa ball. Whoosh! Pagkatapos ay isinara niya ito. Palabisin mo ako. Patuloy na sigaw ni Night Fairy mula sa loob. Tumahimik ka. Ang lugar na ito ay puno ng mga panganib, kung gusto mong maunawaan ang katotohanan, manatili ka lang sa loob. Pagkatapos magsalita, umupo si Julius Reed sa driver's seat, mabilis na tinungo ang mansyon sakay ng SUV. Nang pumarada siya sa mansyon, narinig niya ang isang putok ng panaghoy na nagmumula sa itaas. Ang tunog ay parang Thomas Pendleton. May nangangatay ba ng baboy sa itaas? Nang mabuksan ang ball, nanginginig ang kamay ni Julius Reed na unti-unting umiiwas na matamaan ang isang tao. Sa sandaling iyon, ang diwata ng gabi ay nagbagong anyo bilang Itay Huntington. Tandaan, ang tunay na pakikitungo ay nakaupo pa rin sa loob. Pwede ba? Ibunyag ang tunay mong mukha. Ipinatong ni Julius Reed ang kanyang baba sa kanyang kamay, pinagmasdang mabuti. Na-curious talaga ako, lalaki ka ba o babae? Wishful thinking. Ang diwata ng gabi ay tumalon mula sa puno ng kahoy, inalis ang alikabok sa kanyang katawan, sa mundong ito, hindi lang ikaw ang gustong makakita. Ang kanyang tono ay nagdadala ng hangin ng pagmamataas. Ngunit ako ay isang Saint Master, inuutusan kita. Kung hindi mo susundin ang aking utos, maaari kitang patayin ngayon din. Nagsalita si Julius Reed ng may interes. The way you are talking to me now, if it were 4 years ago, you would have been chopped up by a random blade. Ang iyong paksayon ay bahagi ng 10,000 Mountain Alliance, dapat mong malaman na hindi ako nagbibiro. Bahagyang kumunot ang mga kilay ng Night Fairy habang dahan-dahan siyang lumuhad, pagbati, Saint Master. Hindi nagsisinungaling si Julius Reed. Ang mga alituntunin ng 10,000 Mountain Alliance ay mahigpit, at ang mga walang pakundangan ay hinahak ng pira-piraso. Ginagawa ito, para lamang mapanatili ang dignidad ng 10,000 Mountain Alliance. Si Julius Reed mismo ay hindi nagustuhan. Ang gayong red tape, para sa isang taong nabuhay ng 10,000 taon, ay walang kabuluhan. Nakatayo siya sa tuktok ng mundo at nakakita ng maraming tanawin. On Zero, S.O. Naranasan niya ang lahat ng uri ng kalagayan ng tao at dumaan sa hindi mabilang na mga sakuna. Sa mga ito, matagal na siyang walang malasakit. Ngayon, ipakita mo ang iyong tunay na mukha. Yumuko si Julius Reed, nakatingin sa mukha ng Night Fairy. Kapareho ng Itay Huntington. Maging ang mga detalye ay pareho. Anong uri ng lihim na pamamaraan ito? Bagamat nabuhay siya ng maraming taon, medyo curious si Julius Reed tungkol sa walang kamali-mali na pamamaraang ito. May kasabihan mula sa aking mga ninuno, hindi dapat tanggalin ang mga maskara. Kapag naalis na, ang sino mang makakita sa aking tunay na mukha ay dapat magpakasal sa akin, kung hindi. Bago pa matapos ang diwata ng gabi,
Nagmamadaling sumabad si Julius Reed, tumigil ka. Kalimutan ang sinabi ko. Sa itaas na palapag, muling dumating ang alulong. Anong tunog yan? Ang mga labi ng diwata ng gabi ay kumerbo sa isang bahagya na kapansin-pansing ngiti habang siya ay lumingon at tumangala sa itaas, iisipin na ang dakilang Saint Master ng 10,000 Mountain Alliance ay maninirahan sa isang mababang lugar. Mas maganda pa ito kaysa sa siramong tolda. Sumagot si Julius Reed at umakyat sa itaas, nagkakatay sila ng baboy sa itaas, nang marinig nila na darating ang Night Fairy, espesyal silang naghanda ng pagkain. Habang nabanggit ang tolda, ang diwata ng gabi ay hinukay ang kanyang mga kuko ng malalim sa kanyang laman. Ang kanyang mga kamag-anak ay namatay ng ganoon. Kahit sino pa yan, kahit na si Julius Reed talaga iyon, handa siyang maghayganti sa lahat ng bagay. Nakatingin sa katamtamang mansyon sa harapan niya, huminga ng malalim ang Night Fairy at mahinahong naglakad papasok. Anak, ang tigas mo talaga. Whoosh, whoosh. Pagkabukas pa lang ng pinto, narinig ni Julius Reed ang mga alon ng hiyawan na nagmumula sa loob ng bahay. Kuya, hindi naman matigas ang bibig ko. Nalaglag mo na lahat ng ngipin ko, inamin ko na lahat. Napaungol si Thomas Pendleton sa sakit. Kapag sinabi kong matigas ang bibig mo, matigas ang bibig mo. Whoosh! Si Terry Moore, hubad ang dibdib, ay binasag ng kamao sa mukha ni Thomas Pendleton. Idiot! Tumigil ka na. Tumawag si Julius Reed para tumigil. Sa likod niya, ang Night Fairy ay nagbagong anyo sa Itay Huntington, mabilis na tumalon sa sofa at niyakap si Itay Huntington ng paikot-ikot. Pagkatapos, dalawang magkaparehong tao ang nakaupo. Para silang kambal na magkapatid. Totoo at peking hindi makikilala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1023, uminom ng mas mainit na tubig, markang paywa. Ito. Pinapansin ni Itay Huntington si Night Fairy nang makapasok siya sa pinto. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isa ay napakaliksi, at ngayon, sa loob lamang ng ilang segundo, ay napakalapit na sa kanya. Sa sandaling ito, tila nakatingin siya sa salamin. Kahit papaano ay nangganyo, itinaas niya ang kanyang kamay, at ganoon din ang ginawa ng refleksyon. Nakangiti, at nakangiti rin ang diwata ng gabi. N-on-0, S. Natarante si Itay Huntington. Napakurap siya, bahagyang gumagalaw ang kanyang lalamunan. Isang patak ng malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Brother Davenport, ano ang bagay na ito? Si Terry Moore, nakataas ang kilay, ay itinuro ang dalawang magkatulad na Itay Huntington at sinabing, saan mo hinukay ang bargain bin knockoff na ito? Whoosh! Smack! Isang blur ang dumaan. Nakaramdam ng pamamanhid si Terry Moore sa kanyang mocha euro, talagang nasample siya. Pero siya, hindi man lang nakita ng malinaw. Malabo lang sa paningin niya, tinamaan siya. Lumingon siya at humarap sa salamin. May palm print talaga. Kuya Davenport, bakit parang naghahalucinate ako? Lumapit si Terry Moore sa mesa at kinuha ang kanyang thermos. Yung may goji berries. Binuksan niya ito, humigop. Pagkatapos uminom ay umiling siya. Bakit manhid pa ang mukha niya? May nataman ba talaga ako? Nakatingin sa dalawang magkaparehong tao sa sopa, medyo nalilito na sinabi ni Terry Moore, ano ang nangyayari? Whoosh! Smack! Isa pang malutong na tunog. Dumaan ang blur. Bumalik sa katahimikan ang lahat. Haha! Humagalpak ng tawa si Terry Moore, hinawakan ang kabilang pisngi niya, tapos na ako. Ito ay lason mula kay Karen, marahan kong pinahid sa mukha ko habang umiinom ng tubig. Ngayon, ang nakatama sa akin ay dapat makaramdam ng pamamanhid sa kanilang palad, at sa loob ng 10 minuto, ito ay paltos. Pagkatapos magsalita, tumingin siya sa dalawang Itay Huntingtons sa couch na may mapang asar na ekspresyon. Maging si Thomas Pendleton ay natigilan. Tumigil pa siya sa pagubo ng dugo at dumilat ang mga mata. Ibigay mo ang antidote. Nakalahad ng palad ni Night Fairy, nakaramdam nga ng pamamanhid. Ikaw talaga. Sa isang paglukso, itinulak ni Terry Moore ang kanyang thermos ng napakabilis. Bang! Sa pagharap sa biglaang pag-atake, umiwas si Night Fairy sa gilid at agad na pinasuko si Terry Moore, mabaho kang lalaki, nananakit ng mga babae. Ako ay isang straight na tao. Sinubukan ni Terry Moore na kumawala, ngunit hindi niya madaig si Night Fairy.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang fitness enthusiast, ang uri na hinihiling ng mga batang babae sa gym na idagdag sa social media. Paano siya madaling madaig ng isang maselang babae ngayon? E ano naman kung straight na tao ka? Ang mga tuwid na lalaki ay pinapayagang manakit ng mga babae. Napasulyap si Night Fairy sa kanyang palad at iritadong sinabi, ibigay mo ang panlunas. Pamanhid sa puwet ko, sasabihin lang sa iyo ng mga straight na lalaki na uminom ka ng mas maraming mainit na tubig. Paulit-ulit na sumisigaw si Terry Moore. May mainit na tubig sa thermos, inumin mo, makukulit kang babae. Galit na galit siya. Bakit hindi siya manalo? Kung hindi mo ako bibigyan ng antidote ngayon, babaliin ko ang braso mo. Kahit na ang Night Fairy ay mukhang maliit at maislan, ang kanyang lakas ay nakakagulat na napakalaki. Kung hindi para sa pakikitungo sa isang freak na tulad ni Julius Reed, karamihan sa mga tao ay hindi tugma para sa kanya. Mabuti. Ayos lang. Ayos. Itinaas ni Terry Moore ang kanyang mga kamay bilang pagsuko, ibibigay ko sa iyo ang antidote. Nang marinig ito, tuluyang kumalas si Night Fairy sa kanyang pagkakahawak. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang palad, gustong makita kung ito ay namumutla. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Terry Moore. Noong unang panahon, siya ang nangungunang eksperto sa kabisera. Ngayon, hindi man lang niya matalo ang isang babae. Bang! Nang madaanan niya si Thomas Pendleton, marahas siyang sumuntok. Aray! Napangiwi si Thomas Pendleton sa sakit ngunit hindi naglakas loob na magbitaw ng salita. Simple lang ang antidote, markang paywa. Naglakad si Terry Moore sa kusina at naglagay ng isang piraso ng mabahong tofu, 2 piraso ng fermented tofu, at 3 hiwa ng lemon sa isang mangkok. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng kaunting mainit na tubig at nagsimulang haluin. Ikaw! Bahagyang kumunot ang noo ni Night Fairy, nakatingin sa malabo na tubig, at halos masuka. I'm an honest man, hindi ako magsisinungaling. Sa kabisera, pinupuri ako ng lahat sa aking katapatan. Lumingon si Terry Moore, pinasa ang tasa, at same time na sinabi, Miss, tingnan mo ang aking mga mata, mukha ba akong sinungaling? Ang laso na ito ay ginawa ng isang kaibigan ko na kalaunan ay nahuli dahil sa isang malaking paglabag sa kalusugan. Bago mamatay, binigyan niya ako ng recipe. He extended his hands forward, full of apology, paumanhin, hindi ako dapat naglalaro pagkatapos mo akong sampelan ngayon lang. Alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Kinuha ni Night Fairy ang tasa, gumagalaw ang kanyang lalamunan. Sa unang pagkakataon ay dinala niya ito sa kanyang mga labi. Ngunit, iniisip ang pamamanhid sa kanyang palad. Pinisil niya ang kanyang ilong at ininom ito sa malalaking lagok. Ha. Hinawakan ni Terry Moore ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas, sa huli ay nakahiga sa lupa at gamulong-gulong sa kakatawa. Gamulong-gulong siya at hinampas ang sahig. Ano? Anong ibig mong sabihin? Bago pa matapos ang sasabihin ni Night Fairy ay dali-dali siyang pumasok sa banyo. At nagsimulang samuka ng husto. Makalipas ang kalahating minuto. Lumabas siya na may malungkot na mukha. Bang! Nakahandusay pa rin si Terry Moore sa lupa. Tumatawa ng malakas kaya napayuko siya ng paatras at pasulong nang bigla siyang nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib at sinipa siya sa dingding. Tama na. Ang susunod na sandali, si Julius Reed, na hindi nagsasalita sa kabuuan, ay pumasok upang pigilan si Night Fairy. Siya ay isang matapat na tao, hindi siya magsisinungaling. Tama, ang Night Fairy, bilang miyembro ng 10,000 Mountain Alliance, ay kailangang magalang na sumunod sa harap ni Julius Reed. Pinaglalaroan ako, gayunpaman, nakapikit pa rin siya sa galit habang nagsasalita. Anong nangyayari dito? Umupo si Julius Reed sa sopa, tumingin kay Itay Huntington, natulala, at nagpaliwanag, ito si Night Fairy, isang babaeng may libong mukha. Huwag mag-usisa, maaari siyang maging kahit sino anumang oras. Mula ngayon, kapag kinausap mo ako, kailangan mong suriin muna ang aming sikreto mula sa kabisera. Siya ay medyo walang magawa. Tumanggi si Night Fairy na ipakita ang kanyang totoong mukha, na parang isang bambang oras. Isang banta sa kanyang sarili o sa mga nakapaligid sa kanya anumang oras. Tumanggaw si Itay Huntington na medyo gulat pa rin. Panginoon ko, nalasan ba talaga ang kamay ko? Tanong ni Night Fairy na nakakunot ang noo.
Terrymore, ipaliwanag mo. Kumuha si Julius Reed ng fruit knife at nagsimulang magbalat ng mansanas. Stupid woman, grabe ang suntok mo, pinamagamo ang mukha ko, syempre manhid. Kahit sino man ay manhid kapag nataman ng husto. Bumangon si Terrymore mula sa lupa, hinimas ang kanyang namamagang mukha. Sa dami ng iniisip niya, mas lalo siyang nagalit. Ngunit hindi siya tugma sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naglakad siya papunta sa dingding at binato ng malakas na suntok si Thomas Pendleton. Sa isang hiyawan ng sakit, ang mga tampok ni Thomas Pendleton ay namilipit sa matinding paghihirap. Swish! Ang susunod na sandali, lumipad palabas ang fruit knife sa kamay ni Julius Reed. Diretso itong tumusok sa leeg ni Thomas Pendleton. Maingay, sabi niya, walang pakialam. Crunch! Sabay kagat ng mansanas, masarap at matamis. Hindi na ba ililigtas si Keller Radcliffe? Nang inig ang katawan ni Itay Huntington, nakatingin sa walang buhay na si Thomas Pendleton, kumurap siya at nagtanong. Si Thomas Pendleton ay isang saksi. Pero ngayon, maging si Night Fairy ay nagulat. Ang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance, napakasual sa pagpatay. Ang kanyang sariling pagkikita ngayon lang. Siya ay natakot pagkatapos. Sa Night Fairy dito, hindi ko kailangan si Thomas Pendleton. Kinagat ni Julius Reed ang mansanas, nginunguya ito habang nakatingin kay Night Fairy. Fingerprints, maaari mo bang gayahin ang mga ito? Bigyan mo lang ako ng isang tao, at maaari ko silang gayahin. Seryosong sabi ni Night Fairy. Simula ngayon, third brother ka na ng Leopold family. At walang pinatay si Keller Radcliffe. Iyon ay isang pelikula lamang na idinirek ko, at bilang inaakalang biktima, kailangan mong lumabas upang linawin na ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang tinatawag na pagpatay ay para lamang sa pakana. Pinag-cross ni Julius Reed ang kanyang mga paa, nilalaro ang mansanas sa kanyang kamay, ibabalik ni Templeton Lena ang katawan ng third brother ng Leopold family mamaya, at pag-aaralan mo ito ng mabuti para sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1024, Thousand-Faced Assassin, buhay pa ang biktima. Buhay at maayos, paano makakayanan ang kasong murder? Ito ay lubos na katawa-tawa. Walang problema, handa akong pagsilbihan ka. Magalang na lumuhad si Night Fairy sa lupa, inilagay ang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Nang muli siyang tumangala, nag-transform na siya bilang Terrymore. Damn it! Ang karaniwang matatag at tapat na si Terrymore ay nagmura sa unang pagkakataon, Kuya, pakiusap, huwag kang bumaling sa akin. Minsan lang makita ang sarili niya, pwede na siyang magpalat ng mukha. Medyo natakot siya, masyadong mabigat ang master na ito para masaktan. Lumipat ang mga mata ni Terrymore, at naglabas siya ng tsokolate sa kanyang bulsa, lumakad ng nakangiti, ate, nagkamali ako ngayon. Mangyaring tanggapin ang munting token na ito ng may ngiti. Talaga, kasing tigas ng bakal. Sa malamig na tawa, tinanggap ni Night Fairy ang tsokolate. Sa loob-loob niya, bigla siyang nakaramdam ng paggalaw. Ang huling beses na kumain siya ng tsokolate. Huminga siya ng malalim para kumawala sa kanyang emosyon, saka maingat na inimbak ang tsokolate. Nang tumangala siya, nakita na niya ang hitsura ni Thomas Pendleton. Ang iyong dibisyon, pati na rin ang sa akin, ay kabilang sa 10,000 Mountain Alliance. Talagang iimbestigahan ko ang massacre sa iyong mga tao. Sinandal ni Julius Reed ang kanyang baba at biglang nagsabi, nang tinawagan ko si Cold Nelson kanina, sinabi ni Eli Ezerpine na ang Town North King, kasama ang kanyang cavalry, ay dumiretso sa Gonzales City. Ang North Sea. Hindi tanga si Night Fairy, napagtanto niyang may kakaiba. Gumamit ng dalawang maskara ang North Sea para saktan ako. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang smartphone at ipinakita sa kanya ang mga larawan ni Aaron Jackson at Burl Radcliffe. Kilala mo ba sila? Parehong nakatarget sa kanya ang dalawang maskara. Oo, tumango si Night Fairy, nakasimangot, pero, hindi sinabi ng tao na siya si The North Sea. Bukod dito, may orihinal na 4 na maskara. 2 babae, 2 lalaki. 4. Mariin na kinuyam ni Julius Reed ang kanyang mga kamay at tumayo, huminga ng malalim. 4. Ulit niya. Naaalala mo ba kung sino silang lahat? 4.
Ibig sabihin, 2 tao ang impostor. Wala akong maalala, ngunit ang taong nagsasabing siya ay isang inspector ng 10,000 Mountain Alliance at, sa ilalim ng pagkakakilanlan na ito, inutusan akong gawin ang mga ito. Sabi ni Night Fairy, pagkatapos ay tila may naalala, noon, hiniling nila sa akin na gumawa ng ilang mga maskara, ngunit ang taong dumating upang kunin ang mga ito ay tila tinatawag na Ivan Reed. Ivan Reed. Thud. Ang mansanas na nasa kamay ni Julius Reed ay nahulog sa lupa. Ivan Reed. Ivan Reed ng kabisera. Tinitigan niya ng maigi ang mga mata ni Night Fairy, inaangking inspector ng 10,000 Mountain Alliance. May token ba? Oo. Tumanggo si Night Fairy, kinumpirma ko na ito ang selyo ng inspector ng 10,000 Mountain Alliance. Tungkol naman kay Ivan Reed, dahil mataas ang dami ng maskarang gusto nila ngunit mababa ang kalidad na kailangan, binigyan ko ng espesyal na pansin. Ito dapat ang sikat na Ivan Reed mula sa kabisera. Sa puntong ito, naghihinala siyang tumingin kay Julius Reed, "Guro, hindi mo alam." "Kung alam ko, bakit kita tatanungin?" Naglakad si Julius Reed sa bintana at tumingin sa desyerto na kalye sa ibaba, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa windowsill. Ivan Reed. Ayon kay Lillian Thompson, nakatayo sa likod ni Ivan Reed si Grace River. "Sigurado ka bang magkasama silang lahat?" Huminga ng malalim si Julius Reed, patuloy na kinukurot ang kanyang mga templa. Sa kanyang kamay, nagsimulang magbuga ng pulang kinang ang Dragon King Ring. Ngunit mabilis itong nawala. "Oo, hindi ko makakalimutan." Dinala ng tao ang selyo ng inspector. Lumakad si Night Fairy sa likod ni Julius Reed, kaya, noong napatay ang tribo, dumiretso ako sa Gonzales City para hanapin ka. Dito, tila nakaramdam siya ng mali. "Naloko ako." Recalling since from that time, parang may sinadyang umakay sa kanya dito. Gayunpaman, nababalot ng galit ang kanyang isipan. Ngayon iniisip ito, bakit sinasadya ng mga taong iyon na sabihin na sila ay mula sa Wolf Cavalry, at bakit sila nag-iwan ng mga nakaligtas? At kahit na, hindi sinasadya, ibinunyag ang kinaroroonan ni Julius Reed. Ginamit siya. "Guro, karapat-dapat akong mamatay." Thud. Lumuhad si Night Fairy sa lupa. "Bumangon ka, napatawad na kita." Bahagyang itinaas ni Julius Reed ang kanyang kamay, nagsasalita ng walang pakialam. "Hindi." Inangat ni Night Fairy ang kanyang ulo at mahinang bamulong, "Patawarin mo ang aking kawalang galang, mangyaring ilantad ang iyong dibdib, aking Panginoon." Pagkatapos magsalita, hinubad niya ang sando ni Julius Reed. Laking gulat nila, may cross scar sa kanyang dibdib. Nagmanang Ghost Shadow Knife Skill, Thousand Face Assassin, "Patawarin mo sana ako, Panginoon." Naglabas si Night Fairy ng medicinal powder sa kanyang bulsa at marahang idiniin sa dibdib ni Julius Reed. Noon lang dahan-daang kumalat ang sakit. "Anong klaseng lakas ang taglay mo?" Medyo nagulat si Julius Reed. Nakipaglaban siya sa mga Grandmaster at nakapatay ng mga ninja. Ngunit ngayon, siya ay hindi maipaliwanag na nasugatan. "Interesting. Grandmaster." Ibinaba ni Night Fairy ang kanyang ulo, napakagatlabi, marahang winisikan ang medicinal powder sa dibdib ni Julius Reed. "Parusahan mo ako, Panginoon." Muli siyang lumuhad. Ang maglakas loob na saktan ang Panginoon ay isa ng malaking kasalanan. "Umaasa lang ako, Panginoon, na ipaghiganti mo ako." Pagkasabi nito ay inabot niya ang isang maliit na kutsilyo. "To tell you the truth, sobrang interesado ako sayo." Isinuot muli ni Julius Reed ang kanyang damit, kinuha ang maliit na kutsilyo mula sa kanya, at inilagay ito sa windowsill. "Para ma-injure ako noong ako ay ganap na hindi nababantayan, mayroon ka talagang kasanayan. Ang ganitong uri ng sugat, kahit na hindi nakamamatay, naging problema pa rin. Kung sa sandaling ito, isang Grandmaster ang lalaban. Sa sandaling mapunit ang sugat ni Julius Reed, mababawasan nito ang pagiging epektibo ng kanyang labanan. Yan ang tinatawag nilang kahinaan. Ang hindi napapansing kahinaan na ito ang pinaka-nakamamatay. Ngunit ang pananakit sa akin ay hindi maaaring hindi mapaparusahan." Umupo ulit si Julius Reed sa sofa, bahagyang iwinagayway ang kanyang kamay, "Tulungan mo muna akong magligtas ng isang tao, aayusin natin ang natitira mamaya." He chuckled lightly, "Grabe ka rin pala. Ikaw, Night Fairy,
Nakakaintriga. Grace River. At isang maskara. Maaari bang konektado ang Grace River sa the North Sea? Ito ang pinaka-nakalilito na aspeto para kay Julius Reed. Bakit laging komplikado ang lahat? Anna Harris. Si Anna Harris ang susi. Ang North Sea Princess na si Baylor Davenport, kailangan niyang makipagkita sa kanya kapag may oras siya. Itay Huntington, hanapan mo ako ng kumpanya ng pelikula para tapusin ang bagay na ito. Gusto kong iligtas si Kella Radcliffe ngayong gabi. Tumingin si Julius Reed kay Night Fairy at mahinang nagsalita, mamaya, kailangan mong itago ang sarili mo bilang third brother ng Leopold family at siguraduhing walang magkakamali. Aalis ako saglit, Terry Moore, sumama ka sa akin. Para saan? Tanong ni Itay Huntington. Para pumatay ng tao. Bang! Nakasara ang pinto. N0 S Omicron. Ang mga tinatawag na saksi sa TV ay mga especially iya lamang ni Otis Radcliffe. Kung ang isa ay nagsisinungaling, dapat silang magbayad ng isang presyo. Hindi ba dapat parusahan din ang mga nagbubuga ng puot online? Nakaupo sa SUV, tinawag ni Julius Reed si Templeton Lena. Inusisa muna niya ang kalagayan ni Vanessa Pine at Aaron Jackson, pagkatapos ay inutusan siyang dalhin sa mansyon ang bangkay ng third brother ng Leopold family. Sumunod, binalak niyang hulihin ang mga kumakalat na chismis. Brother Davenport, talagang kahanga-hanga ang babaeng iyon sa itaas. Pinagpawisan si Terry Moore. Sa kanyang memorya, kakaunti ang maaaring makapinsala kay Julius Reed. Saan tayo pupunta? Gusali ng Sky Tower. Binuksan ni Julius Reed ang TV sa backseat, tamang-tama para makapanood ng live na news broadcast. Isang espesyal na tampok. Ang nakapatay na landas ng magagandang CEO. Kawili-wili. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa, pinapanood ang nilalaman sa screen, na puno ng pagpatay na layunin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1025, Pagbabaluktot ng tama at mali, Markang Paywa. Natatakot ka ba noon? Gonzales City, ang ground floor ng 5 State International. Nakordon na ang eksena. Sa kanan sa ground floor, isang press conference ang ginanap. Ang ilang mga negosyante sa Gonzales City ay nakaupo sa entablado, kumukuha ng mga tanong mula sa mga mamamahayag. Lahat sila ay matapat na allopiers ni Otis Radcliffe at nauna nang isinaayos bilang mga saksi. Ang kanilang mga patoto ay kabisado ng maaga. Natatakot. Takot na takot ako noon. Tinapik-tapik ng amo mula sa Photon City ang kanyang dibdib, namumutla ang kanyang kutis. Nang dumating si third brother ng Leopold family, maaaring gusto niyang makita kung ano ang nangyayari, ngunit agad na inilabas ni Kella Radcliffe ang kanyang kutsilyo. Gusto kong makialam, ngunit huli na ako. Habang sinasabi niya ito, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha, magkaibigan kami ni third brother, mabuting magkaibigan. Ngayong naaga na ang katawan niya, gusto ko talaga siyang bigyan ng paliwanag. Maaari ba akong magtanong, noong pinatay ni Kella Radcliffe ang lalaki, sinadya ba ito, o hindi sinasadya? Ang mga lokal na mamamahayag ng Gonzales City, na binili rin ni Otis Radcliffe, ay walang humpay sa kanilang pagtatanong. Naglalagay sila ng isang palabas para makita ng buong Gonzales City. Bukod dito, sa ground floor ng 5 State International, mayroon ng libu-libong mga manunood na nagtipon dito, na gustong maunawaan ang sitwasyon. Huwag kailanman maliitin ang sigasig ng publiko para sa mga salamin sa mata. Inilabas ng ilang tao ang kanilang mga mobile phone, nag-film at nag-uusap sa isa't isa, sabi mo, mukhang napakapino at may kultura si Pangulong Radcliffe, at sa reputasyon ng nangungunang kagandahan ng Gonzales City, paano siya kumilos ng walang awa? Sino ang nakakaalam? Nabalitaan ko na ang manugang na sumali sa Radcliffe family ay talagang presidente ng Wilson Group. Siguro dahil may relasyon ang asawa niya kay Itay Huntington, at hindi niya ito matanggap. Sa mga salitang ito, ang karamihan ng tao ay agad na sumabog sa talakayan. So ibig sabihin, ang kutsilyo ay malamang na inilaan para kay Itay Huntington. At si third brother ng Leopold family ang naging scapegoat. Ang chismis ay pangalawang kalikasan sa lahat. At mas nakakatakot ang mga chismis kapag kumalat. Marahil kahit na si Otis Radcliffe ay hindi inaasahan ang ganoong napakalaking reaksyon. Palagay ko rin, isipin mo, sarili mong asawa, nakipagrelasyon sa amo niya.
At siya ay isang balo. Pare-parehas lang ang mga lalaki. Ang presidente ng Wilson Group, okay yaman. Hindi ako mabigla sa 10 asawa. Pero national beauty si Kela Radcliffe, ilan sa Gonzales City Pine para sa kanya. Hindi ba ito isang kaso ng hindi pagkaalam ng mga biyayang abot kaya? Ang mga lalaki ay palaging may walang katapusang mga paksa pagdating sa mga babae. Hey, maaaring balo si Itay Huntington, ngunit mapang-akit siya. Sabihin mo, ayaw mo bang? Panipi, ang sinasabi mo, na makipag-fling kay Itay Huntington, mamamatay akong masaya. Ang mga bata ay gumagawa ng mga pagpipilian, ang mga matatanda ay gusto ang lahat. Lalong naging masaya ang mga taga Gonzales City at ipinagmalaki ang kanilang mga haka-haka sa iba. Isang labanan sa pagitan ng dalawang babae dahil sa asawa, kung saan si third brother ng Leopold family ang scapegoat. Sa isang kisap mata, ito ang naging pinakalat na circulated na bersyon. Naghihinala ako na si Pangulong Radcliffe ay dapat na pinag-isipan ito. Kung hindi, sinong normal na tao ang nagdadala ng matalim na punyal sa kanila? Sa itaas ng entablado, bumantong hininga ang isang negosyante, totoo na makikilala mo ang mukha ng isang tao ngunit hindi ang kanilang puso. Mabilis na itinala ng mga reporter ang mga komentong ito at nag-upload ng mga snippet ng video sa kanilang mga social circle. Sa halos isang umaga, alam ng lahat sa Gonzales City ang tungkol sa insidente. Pumalakpak ang babaeng CEO sa kulungan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isa pang saksi na binili ni Otis Radcliffe, si Leopold Fairchild, ay nag-e-enjoy sa kanyang sarili sa isang massage parlor. Kaharap siya ng mga babae sa magkabilang gilid, dalawa ang nasa braso niya. Bang! Noon lang. Sinipa ang pinto. Sino ta? Mabilis na nagtalukbong si Leopold Fairchild ng kumot, niyakap ang dalawang babaeng natarante sa kanyang mga bisig. Sa pintuan, pumasok ang isang matipunong lalaki, may hawak na malita at humakbang pasulong. Tatawag ako ng mga pulis. Kinuha ni Leopold Fairchild ang telepono sa tabi ng kama, at itinuro si Terry Moore, ikaw na bastos, nakipagkulitan ka sa maling tao. Sandali lang. Nagpanggap si Terry Moore na hindi sinasadyang ibunyag ang Rolex sa kanyang palso. Nang makita ito, hinawakan ni Leopold Fairchild ang telepono sa kanyang kamay ngunit hindi nagmadaling tumawag. Ang isa pang lalaki ay mayaman. Pinakamabuting tingnan muna kung ano ang sasabihin niya. May gustong makipagkilala sa iyo, boss ko. Inilagay ni Terry Moore ang malita sa kama at marahan itong binuksan. Markang paywa. Sa loob, 12 ng mga bundle ng malulutong na bagong banknotes. Parang nasa 600,000. Ito ay, sinasabi nila na ang pera ay maaaring magbukas ng anumang pinto, at si Leopold Fairchild ay walang pagbubukod. Ito ang deposito. Narinig ng aming boss na isa kang paparazzo at gusto niyang magsulat ka ng ilang balita. Hindi sigurado kung mabubuhay ka hanggang sa presyong ito. Nakaupo si Terry Moore sa kama, nakangiti kay Leopold Fairchild, napakasimple ng kahilingan, pairan mo ang isang tao. Baliktarin ang itim at puti, gawin siyang hinamak ng lahat. May kakayahan ka bang gawin iyon? Sa pagtingin sa mga banknotes, nilunok ni Leopold Fairchild ang kanyang laway. Pera naman malutong na bagong pera. Kahit 2 metro ang layo, parang naamoy niya ang bango ng mga perang papel. Kayong dalawa, umalis muna kayo. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ang dalawang babae ay nagmamadaling nagbihis at mabilis na umalis. Nang makaalis na sila, tumawa si Leopold Fairchild, hindi para magmayabang, pero nakahanap na nga ang amo mo ng tamang tao para sa trabaho. Dalubhasa ako dito. Lumapit siya, inilagay ang kanyang kamay sa mga banknote. Sila ay totoo, bagong pera, dapat na withdraw lang sa bangko. Sampal, hinampas ni Terry Moore ang kamay niya, malamig na nagsalita, kung kaya mo talaga, bibigyan ka ng amo namin ng 2 milyon. Pero kung hindi mo pa kaya, kailangan kong maghanap ng iba. Hoy, samandal si Leopold Fairchild, misteryosong bamulong, narinig mo ba ang tungkol sa pagpatay na kinasangkutan ni President Radcliffe? Alam ko, ang kaguluhan sa buong lungsod. Tumanggaw si Terry Moore at nagtanong bilang ganti, may kinalaman ka ba? Siyempre naman. Kinabog ni Leopold Fairchild ang kanyang dibdib, puno ng pagmamalaki,
Tingnan mo ang mga pahayag ng saksi sa mga press conference ngayon, lahat ay isinulat ko. Ang iyong mga gawa, tumaas ang isang kilay ni Terry Moore, bluffang, right. Ang pagpatay kay Pangulong Radcliffe ay nasaksihan ng lahat. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Ito ay, marami itong kinalaman sa akin. Tumayo ng tuwid si Leopold Fairchild, kumabog ang kanyang dibdib, sasabihin ko sa iyo, ngunit hindi mo maaaring sabihin sa iba. Oo naman, sige, mataimtim na tumango si Terry Moore, ako, Karen, ay sumusumpa na kapag isiniwalat ko ito, magiging single ako habang buhay. Sige, tumikim si Leopold Fairchild, samando sa tenga ni Terry Moore, yung lalaki, hindi siya pinatay ni President Radcliffe. Anong mga nakasaksi? Ito ay malinaw na isang pagpapakamatay ng third brother ng Leopold family, na naka-frame kay President Radcliffe. Although so-called eyewitness testimonies, their narratives I wrote, including the press conference. Lahat ng gawa ko. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya, kinuha ang kanyang cellphone mula sa ulo ng kama, binuksan ang memo app, pinakitaan si Terry Moore ng isang sulyap, pagkatapos ay mabilis na inilagay ito. Sapat na ba iyon? Ang mga mata ni Leopold Fairchild ay nakatuon sa 600,000. Napakalaking halaga. Mabuti. Sumama ka sa akin para makita si boss. Tumayo si Terry Moore, pinindot ang malita, ito ay magiging iyo kapag dumating na tayo sa ating destinasyon. Oo naman, si Leopold Fairchild, excited, ay nagbihis at sumunod kay Terry Moore sa kotse. Saan tayo pupunta? Sa sasakyan, tanong niya. Grupo ng Titan. Sinabi ni Terry Moore, ang aming boss ay may malapit na kaugnayan kay Ovidio Cook at gustong pairan ang isang katunggali. Oh, tumango si Leopold Fairchild, ang mundo ng mga big boss ay talagang puno ng lantad na mga salungatan at mga tago na pakikibaka. NONO, S Omicron. Samantala, sa rooftop ng gusali ng Titan Group, si Julius Reed ay nakatayong mag-isa, nakatingin sa lupa 100 metro sa ibaba. Pagtatalon mula rito, tiyak na mawawala ako ng walang bakas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa, may ngiti sa kanyang labi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1026, ang paumanhin ay walang kabuluhan Titan Tower. 100 kwento na skyscraper. Nakaupo si Julius Reed sa rooftop, dinadama ang malakas na simoy ng tagsibol sa kanyang mukha. Madalas sinasabi na ang taas ay malamig. Ngunit hinayaan niya ang mabangis na hangin na humampad sa kanyang mga damit sa isang malakas na pag-alog. At gayon pa man hindi siya natinag. Sa matagal na pag-ookupa ng matataas na posisyon, nasanay na siya sa gayong malamig na hangin. Sa ibaba, on SO, ang hindi mabilang na mga gusali ay kasing liit ng mga langgam. Tila nasa kanyang paningin ang kabuuan ng Gonzales City. Sa sandaling ito, 2 hakbang ng paa ang dahan-daang lumapit. Medyo malamig dito. Sumakay ng elevator si Leopold Fairchild patungo sa bubong, na likas na hinigpitan ang damit sa kanya. May nakita siyang lalaking nakaupo sa pinakagitna ng helipad. Iyan ba ang boss? Pumikit siya, maingat na pinalaki ang figure. Ngunit ang tanging nakikita niya ay isang madilim na silhouette. Talaga, boss natin yan. Tumango si Terry Moore, walang ekspresyon na nagsasalita. Mabilis silang naglakad, medyo malamig kasi ang rooftop. Sa kabilang banda, sabik si Leopold na masulyapan ang financier ngayon. Isang business deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dati siya ay isang hamak na paparazzo, nabubuhay araw-araw sa pamamagitan ng pagtulong sa mga tao na hamukay sa mga gawain at paggawa ng ilang gawain sa pagsubaybay. Madalas mahuli at bugbugin, namumuhay siya mula kamay hanggang bibig. Pero sinong mag-aakala na kahit isang pagong ay kayang tumalikod? Kagabi lang, natagpuan siya ni Otis Radcliffe at naghagis ng 100,000 yuan sa mesa. Hiniling niya kay Leopold na magsulat ng isang press release at gumawa ng patoto sa magdamag. At ngayon, ang kanyang kapalaran ay patuloy na pumailang lang. Isang business deal na nagkakahalaga ng milyon-milyon ang hindi inaasahang dumating sa kanyang pintuan. Sa tabi ng hagdanan, daan-daang metro ang layo mula sa helipad. Sa ganitong distansya, naplano na ni Leopold ang kanyang hinaharap na buhay. Sa ilang milyon, bumili ng bahay sa Five River Province, pagkatapos ay magsimula ng isang maliit na kumpanya. Sa natitirang pera,
bumili ng Rolex at magpanggap na mayaman. Sa pag-iisip nito, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. May nakakatuwang bagay, Mr. Fairchild. Pasiga na tanong ni Terry Moore. Wala. Mabilis na sinubukan ni Leopold na magmukhang napakaseryoso, hindi bababa sa panlabas na pagpapakita ng malaking pagpapahalaga sa pakikipagtulungan sa kamay. Boss, dumating na ang lalaki. Lumakad si Terry Moore sa loob ng 3 metro mula sa figure at huminto. Magalang ang kanyang kilos. Boss, ako si Leopold. Pagtayo sa tabi niya, huminto rin si Leopold at mahinang nagsalita. Halika. Umupo si Julius Reed sa lupa at marahang kinaway sila. Hoy! Tuwang-tuwang tumakbo si Leopold, tumayo sa harap ni Julius Reed, at nagsimulang, Boss, sino ang gusto mong sirain? Masigla niyang tinapik ang kanyang dibdib, nagboluntaryo, kahit sino ang gusto mong sirain, ipaubaya mo lang sa akin, at sinisigurado kung hindi sila makakapagpalat ng bagong dahon. Sa pag-iisip ng nalalapit na milyon-milyon, naisip na ni Leopold ang mga malalamang na modelo sa club na kumakaway sa kanya, at ang kanyang sarili, sigarilyo sa bibig, mga kamay sa bulsa, na parang pumipili ng mga asawa. Sa pamamagitan ng kanyang madilim na salaming pang-araw, kunwaring sinusulyapan ang Rolex sa kanyang palso. Pagkatapos, sa gitna ng hiyawan ng mga modelo, napapalibutan siya ng mga dilag. Tunay na buhay ng isang Diyos. Pinaglalaroan ang sarili mo. Dahan-daang inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo. Ikaw, ikaw, ikaw. Nang makita ni Leopold ang mukha na iyon, agad siyang namutla sa takot. Julius Reed, CEO ng Wilson Group, asawa ni Keller Radcliffe. Pinaglalaroan mo ako. Ang kanyang isip ay tumatakbo sa gulat, at sinubukan niyang tumakbo. But then, tumigil siya. Sa harap niya, isang jet black dart box ang nakatutok mismo sa kanyang noo. Inalis ni Terry Moore ang kanyang salaming pang-araw at itinapon ito sa lupa. Dinudurog sila gamit ang isang paa. Maaari mong subukan at makita kung ang iyong mga binti ay mas mabilis, o kung ang aking dart box ay. Ikaw. Natarante si Leopold, ganap na naliligaw. Ano, pinagbabantaan tayo. Dahan-daang tumayo si Julius Reed mula sa lupa, tinatapik ang alikabok mula sa kanyang puwitan. Inilabas niya ang isang cellphone at iniabot kay Leopold, alam kong magaling ka dito. Halika, ay dial ang numero, patayin mo ako. Ngunit paano nang ahas si Leopold na kunin ito? Sa ibabaw ng gusali ng Titan Group, itinuturo siya ng isang kahon ng nakatagong sandata. Maglalakas loob ba siyang maging mapangahas? Bukod dito, ang taong kaharap ay ang CEO ng Wilson Group. Kung alam ni Leopold Fairchild ang pagkakakilanlan ni Julius Reed ng mas maaga, kahit na mag-alok ng maraming pera, hindi siya maglalakas loob na kunin ang trabaho. Ngunit sa oras na iyon, hindi pa sinabi ni Otis Radcliffe sa kanya ang pagkakakilanlan ni Julius Reed. Ang lahat ay naging karaniwang kilala ng mga taga Gonzales City sa umaga lamang. Noon, huli na para umatras. Pumalakpak, lumuhad si Leopold Fairchild sa lupa. Dahan-daang itinaas ang 2 kamay. Boss Reed, kung maaari mong patawarin ang aking maliit na paglabag, maaari mo ba akong patawarin? Nanginginig na ang boses niya. Namumula ang mukha niya. Ang Wilson Group, isang napakalaking entity. Ang pagpatay sa kanya ay magiging napakadali. Sa pag-iisip nito, si Leopold Fairchild ay napuno ng panghihinayang. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pagkakataong makabawi. Pangako ko. Ipinapangako ko na magiging mabuting tao ako mula ngayon, o matutulungan kitang ipakita ang mga pagkana ni Otis Radcliffe. Tulad ng paghawak sa mga dayami, nagmamadali siyang gumapang sa paanan ni Julius Reed, nakikiusap, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Desperasyon, sakit. Hindi ka pani-paniwalang kinakabahan. Ang ginawa ay tapos na. Ang gumaling na sugat ay iba pa rin sa hindi pa natatanggap. Yumuko si Julius Reed, marahang tinapik ang kanyang pisngi, kung may silbi ang paghingi ng tawad, sa iyong pagkamatay, isasaayos ko ang isang tao na tumayo sa harap ng iyong libingan at hihingi ng tawad sa iyo. Pumalakpak, bumagsak si Leopold Fairchild sa lupa, namumula ang mukha. Kawalan ng pag-asa, halika, magtapat ka sa telepono. Yumuko si Julius Reed at nagsimulang mag-record, siguro, bibigyan kita ng malinis na dulo.
Walang laman ang tingin ni Leopold Fairchild, walang tugon. Whoosh! Tumunog ang hidden weapon box sa kamay ni Terry Moore. Nanginginig ang katawan ni Leopold Fairchild, na nagpakawala ng isang mahapdi at malungkot na alulong. Tumagos ang dart sa kanyang tuhod. Bumulwak ang dugo. Aminin mo. Yumuko si Julius Reed sa harap niya, nakangiti, kung hindi, idikit ko ang 108 darts sa iyo. Nang inig si Leopold Fairchild, sa wakas ay napagtanto na ito ay hindi na mababawi. Ako si Leopold Fairchild. Gumagalaw ang kanyang lalamunan habang sinasabi niya, tungkol sa pag-frame ng Keller Radcliffe, ito ay. Bago pa siya makatapos ay binuhat siya ni Terry Moore na parang nagbubuhat ng maliit na manok. Inihagis siya sa 100 palapag na rooftop. Kasabay ng hiyawan, unti-unting lumiit ang itim na tuldok sa screen ng telepono. Sa huli, naglaho ito. Matapos i-save ang recording, nag-dial ng numero si Julius Reed. Sa sandaling iyon, sa isang press conference sa unang palapag ng 5 State International, tinutuligsa ng mahalagang saksi, ang negosyanteng Gonzales City na si Joseph Cook, si Keller Radcliffe. Gayunpaman, biglang nagring ang telepono. Hello, sino ito? Nag-gesture siya ng bahagyang paghingi ng tawad. Mamaya, padadalhan kita ng video. Kung linawin mo sa publiko ang sitwasyon, siguro hahayaan kitang mabuhay. Beep, beep, beep. Pagkatapos ng maikling mensahe, na-disconnecta ang tawag. Loko. Katatapos lang magmura ni Joseph Cook, nakatanggap siya ng multimedia message sa kanyang phone. Casual niya itong binuksan. Sa harap ng kanyang mga mata ay lumitaw ang pamilyar na mukha ni Leopold Fairchild. Siyempre, kilala niya si Leopold Fairchild. Ang mga pahayag na ginawa niya ngayon ay ginawa ni Leopold Fairchild. Habang pinagmamasdan niya si Leopold Fairchild, parang isang maliit na manok, na itinataas at itinapon sa rooftop. Napabuga ng malamig na pawis si Joseph Cook. Sa sobrang takot niya, halos mabasa niya ang kanyang pantalon. Paliit ang itim na silhouette. At pagkatapos, nawala ito. Nanginginig si Joseph Cook, namumutla ang labi. Boss Cook, anong problema? Curious na tanong ng mga reporter. Pumalakpak. Lumuhad si Joseph Cook sa lupa, halos hindi masabi, na frame si Keller Radcliffe. Ang tao sa likod nito ay ang kanyang kapatid na si Otis Radcliffe. Boss Cook, ano ang sinasabi mo? Mabilis na sumingit ang isang negosyante sa tabi niya. Ako. Namilog ang mga mata ni Joseph Cook, at nawalan siya ng malay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1027, Kambal na Hapon. Isang pasabog na balita ang kumalat sa buong lungsod. Ang pangatlong kapatid ng Leopold family ay hindi patay. At si Keller Radcliffe, lalo na, ay hindi nakagawa ng pagpatay. Ang tinatawag na pagpatay ay isang balangkas lamang mula sa isang pelikula na kinukunan ng kumpanya ng pelikula ng Wilson Group. Ngunit ang senaryo na ito ay pinagsamantalahan ng kapatid ni Keller Radcliffe, si Otis Radcliffe, na nasuhulan ng maraming mayayamang negosyante upang gumawa ng katotohanan ng isang pagpatay. At si third brother ng Leopold family mismo ay dumalo sa isang press conference ng hapong iyon ng personal. Nanindigan siyang buhay at maayos sa harap ng publiko, kasama ang senior management ng film division ng Wilson Group, na mariing tinutuligsa ang kasuklam-suklam na mga taktika sa negosyo ni Otis Radcliffe. Maraming nasuhulan ni Otis Radcliffe, sa ilalim ng tawag ng hustisya, ang kusang umamin. At pagkatapos, sa sobrang kahihiyan, kinuha nila ang kanilang sariling buhay. Ang pangyayaring gamulo sa Gonzales City buong umaga ay naging isang komedya. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay hindi man lang naglakas loob na ipakita ang kanilang mukha. Ang mga dumadaan at ang walang alam na publiko ay mahigpit na pinuna si Otis Radcliffe, na walang katapusang pagmumura sa kanya online. Tumalon mula sa bubong ng gusali ng Titan Group si Leopold Fairchild, isa sa mga mastermind, na nalulula sa guilt. Durog-durog siya, sa pasukan ng kulungan ng Gonzales City. Daan-daang mga negosyante ang nakatayo sa ulan. Nakasuot sila ng maayos, bawat isa ay may magalang na kilos. Nakatayo si Julius Reed sa pinakaharap, may hawak na payong sa likod niya. Maya-maya, dahan-daang lumabas si Keller Radcliffe mula sa loob. Bakas sa mga mata niya ang pagtataka, at hinaing. Tumakbo siya,
At humakbang si Julius Reed para salubungin siya. Yung dalawa, niyakap ang isa't isa ng mahigpit. Nagdusa ka, bulong ni Julius Reed sa tenga niya. Gusto kong magka-baby kasama ka. Kumapit si Keller Radcliffe kay Julius Reed, na para bang natatakot siyang mawala ito. Kaninang umaga, natakot ako. Nag-aalala talaga ako na, kung isang araw. Wala pa kaming anak, kahit anak. Umiyak siya nang tumulo ang mga luha, medyo gumuho ang buong katauhan niya. Natakot si Keller Radcliffe na baka hindi na siya makalabas, hindi na muling makikita si Julius Reed. May nakikinig. Bamulong si Julius Reed sa kanyang tainga, ngayong gabi. Manam. Marahang hinalikan ni Keller Radcliffe ang mukha nito at ibinaon ang ulo sa dibdib nito. Maingat na tumalikod si Terry Moore upang maiwasan ang pagtingin sa isang eksenang hindi angkop para sa mga bata. Sa kalagitnaan ng araw, nabusog sila sa pagkain ng aso. Bakit napakagandang kilos? Palihim na sinulyapan ni Keller Radcliffe ang daan-daang maayos na nakatayong negosyante sa likuran niya at mahinang bamulong. Kusang loob silang dumating, hindi sila mapipigilan kahit na gusto ko. Hinubad ni Julius Reed ang kanyang jacket at marahang ibinalot kay Keller Radcliffe. Tara, sumakay ka na sa kotse. Ang mga tao ay sinasadyang nag-alis ng landas, pinapanood silang dalawa na sumakay sa isang puting sedan. Pagkabalik sa mansyon, dahil sa sobrang pagkabigla, nahiga si Keller Radcliffe sa kama at agad na nakatulog. Pagkaalis ni na Cosmo at Lillian Thompson sa mansyon, sumugod si Julius Reed sa mansyon ng Radcliffe family kasama si Night Fairy. Gaya ng inaasahan, doon nagtago si Otis Radcliffe. Naghihintay ng tulong mula sa The North Sea. Sa tamang panahon, binalak ni Julius Reed na patayin si Young Master. Pagkatapos ay hayaang magbalat kayo si Night Fairy bilang kanya upang makita kung maaari nilang sundin ang plano at kunin ang kinaroroonan ni Elders Victor. Sa sandaling iyon sa bahay ni Radcliffe, tuloy-tuloy ang lakad ni Otis Radcliffe sa silid, nagpanik ang kanyang ekspresyon. Lahat ay nagtaksil na sa kanya. Kasama ang mga reporter na pinamumunuan ni Leopold, at ang mga negosyanteng nasuhulan niya. Sa sandaling iyon, kailangan niyang harapin ang pangungutya ng mga taga Gonzales City pati na rin ang paghihiganti ni Julius Reed. Kahit na sa kanyang malawak na karanasan, nakaramdam ng takot si Otis Radcliffe. Isang takot mula sa kaibuturan. Ding! Tumunog ang telepono. Nanginig ang katawan ni Otis Radcliffe, at matapos pakalmeyan ang kanyang emosyon, sinagot niya ang telepono. Otis, hahanapin kita sa loob ng 30 minuto. Unti-unting nag-transmit mula sa telepono ang boses ni Julius Reed. Ikaw, nakaramdam si Otis Radcliffe ng paninikip sa kanyang dibdib at naging mabilis ang kanyang paghinga. Julius Reed, binabalaan kita, ang Gonzales City ay hindi isang lugar kung saan magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ganun ba? Tingnan natin kung makakatakas ka sa Five Finger Mountain ko. With that, ibinaba ni Julius Reed ang telepono. Way! Napasan daw si Otis Radcliffe sa dingding, hingal na hingal. Sakit. Hinubad niya ang butones ng shirt niya, pero pakiramdam niya ay hindi pa rin siya makahinga. Parang diniin ng bato ang dibdib niya. Parang death notice ang tawag ni Julius Reed dahilan para mapatingin siya sa wall clock na puno ng kaba. 30 minuto. Kalahating oras na lang. Kinuha ni Otis Radcliffe ang isang tasa ng tsaa at marahas itong ibinagsak sa dingding. Basag. Nabasag ang orasan at nahulog sa sahig. Hindi makita ang oras, tila medyo gumaan ang pakiramdam ni Otis. Gulat na gulat niyang kinuha ang kanyang cellphone at dinial ang numero ng Young Master. NONG Omicron, S0. Sa kalahating oras, darating si Julius Reed para patayin ako. Young Master, pakibilisan. Apurahang sinabi ni Otis, hindi mo ako maaaring iwan. Si Mr. Asherwin dyan, hindi mo ba tanungin si Mr. Asherwin para iligtas ako? Si Windy Johnson ang pinakamalakas na ekspertong alam ni Otis. Basta Mr. Gumawa ng hakbang si Asherwind, kaya niyang iligtas ang sarili niyang buhay. Mr. Ang Asherwind ay malubhang nasugatan at hindi makagalaw. Maghintay ka sa bahay, pupuntahan kita at ihahatid kita. Medyo iritadong sabi ni Young Master. Ang paglalakbay sa Gonzales City, isang kabuoang kabiguan. Ang orihinal na plano upang kontrolin ang ekonomiya ng Gonzales City at pagkatapos ay maghanap para sa kayamanan ay kailangang pansamantalang itigil.
Paano si Harrison Sterling? Pasiga na tanong ni Otis. Si Harrison Sterling ay isa ring Grandmaster, kahit isang Young Master. Ang pamilya Kensington ay nagho-host ng isang martial arts tournament, at si Harrison Sterling ay kailangang manatili sa bahay at maghintay ng mga kaayusan, hindi siya makakaalis ngayon. Lalong lumalamig ang boses ng Young Master, hintayin mo lang ako. Okay. Sinipal ni Otis ang coffee table, medyo nabaliw. Bakit? Bakit ang lahat ay nawala nang walang bakas sa sandaling siya ay nasa gulo? Apo, masama ang pakiramdam. Maya-maya lang, lumabas si Zaid Radcliffe sa loob ng bahay, mukhang mahina. Lolo, sabi ni Otis na may malungkot na mukha, nakauwi ka na ba sa buong oras na ito? Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang lolo mula nang siya ay bumalik. Noong una, pinilit ni Otis si Zaid Radcliffe na mag-iniksyon ng gamot na nagdulot ng matitinding kondisyon para maakit si Kella Radcliffe. Pagkatapos ng insidente, siya ay dinala ng prinsesa ng The North Sea para sa malaimpyernong pagsasanay. Nang makita si Zaid Radcliffe ngayon, medyo nakonsensya si Otis. Ngunit, ngayon ay hindi katulad ng ibang araw. Sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at katayuan, hindi na niya kailangan pang kumilos ayon sa mood ni Zaid Radcliffe. Siya ay isang matanda lamang kung tutuusin. Nakauwi na ako, narinig kong bumalik ka ngunit hindi kita nakita. Umupo si Zaid Radcliffe sa sopa at tinapik ang isang lugar sa tabi niya. Halika, maupo ka sa iyong lolo. Sa kamay niya, may hawak siyang photo frame. Paulit-ulit nitong hinahawakan ang kamay niya. May mga bagay akong dapat asikasuhin, walang oras para gunitain. Malamig na sabi ni Otis. Ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng pagbabanta, wala talaga siya sa mood na magpakasawa sa mga kalokohan ng matandang tanga. Umupo ka, ayaw mo bang malaman kung sino ang lola mo? Nakangiting tumingin si Zaid Radcliffe kay Otis. Lola ko, nag-alinlangan si Otis, saka naglakad at umupo sa couch. Tingnan mo, ito ang iyong lola. Itinuro ni Zaid Radcliffe ang larawan ng isang matambok na babae, na nakangiti ng malawak, ito ang totoong mukha ng iyong lola. O sa halip, tawagin mo siyang nanay. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Otis habang nakatingin sa matambok na babae sa photo frame. Malamang na luma na ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nagtagal sa petsa sa ibaba, Republic of China Year 7. Pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Ang susunod na sandali. Mahigpit ang hawak ng kamay ni Zaid Radcliffe sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Si Otis ay pilit na nagpumiglas, ngunit ang tila pagod na si Zaid Radcliffe ay may nakakagulat na lakas. Sa wakas, inilabas niya ang kanyang mga paa at namumungay ang kanyang mga mata. Patay na siya. Kuya, kailangan mo ba talagang gawin ito? Sa pintuan ng kwarto, isa pang Zaid Radcliffe ang nakasandal sa doorframe, hindi napigilan ang pag-iyak. Yung dalawang lalaki, magkamukha sila. Kung nahulog siya sa kamay ng ibang tao, mas masahol pa. Tumayo si Zaid Radcliffe sa sopa, pinasok ang frame ng larawan sa kanyang dibdib, itinulak ang pinto, at lumakad ng may malalaking hakbang. Kuya, bakit kailangan mong gawin ito? Laging inaayos ang lahat para sa atin, maging ang kamatayan ay nasa iyong pagpapasya. Pagtingin sa sopa, patay na patay ang katawan ni Otis. Sumugod si Zaid Radcliffe, nanginginig na niyakap ito. Hindi ba maaaring mabuhay ng mapayapa ang aming pamilya Radcliffe? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1028, Pagsasara ng ari-arian ng Net Radcliffe Family. Tulala na hinawakan ni Zaid Radcliffe ang bangkay ni Otis Radcliffe, walang laman ang kanyang tingin. Sa kanyang mga bisig, unti-unting umaalis ang init sa katawan ni Otis Radcliffe. Radcliffe Family. Bakit ako ipinanganak sa Radcliffe Family? Mahina ang dagandong ni Zaid Radcliffe. Namamagana ang mga mata niya sa pag-iyak, pero hawak niya pa rin ng mahigpit si Otis. Yaren Radcliffe, noong inilagay mo si Julius Reed sa loob ng Radcliffe Family, handa ka na bang isakripisyo kami? Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Mag-isang nakaupo sa sopa, para siyang walang magawang matanda. Sa kanyang declining years, balento na ang isang lalaking may puting buhok na nagpapadala sa isang maitim ang buhok. Nakagawa siya ng mapait na ngiti. Ngunit biglang naging kakaiba ang ngiting ito, dahil ayaw mo sa amin ng kapayapaan, huwag mo akong sisihin sa pagpapabiye sa iyo.
Kinuha ni Zaid Radcliffe ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Patay na si Otis, hindi mo na kailangan pang pumunta. Pagkasabi nito ay ibinaba na niya ang telepono at tinanggal ang call log. Yaren Radcliffe, pinakialaman mo na ang buhay namin sa Radcliffe family simula bata pa tayo. Ngunit noong inalok ang posisyon ng clan leader, tumanggi ka. Mahigpit na ikinuyom ni Zaid Radcliffe ang kanyang mga kamao, nakipagsabuatan ka sa matandang halimaw na iyon, na ginawa kaming mga halimaw. Akala mo ba talaga hindi ako lalaban? Ha ha ha. Habang tumatawa, muling tumulo ang mga luha ni Zaid Radcliffe. Kambal man tayo, mukha ko lang ang ginawa mong masama. Yaren Radcliffe, dahil pinatay mo ang aking minamahal, huwag mo akong sisihin sa pag-iwan sa iyong Thunder Peak Hall na baog. Mamatay kasama ang matandang halimaw na iyon. Siya ay umungal ng malakas, ang kanyang hitsura ay naging lubhang mabangis. Kuwit, Holy Master, ang North Sea ba talaga ang pumatay sa mga miyembro ng aking alyansa? Sa karwahe, tanong ni Night Fairy sa mahinang boses. Malalim ang boses niya, mahigpit na nakahawak ang mga kamay niya sa pantalon niya. Sa magdamag, ang dating maunlad na alyansa ay naiwan na may kaunting mga bata lamang. Sa kasalukuyan, ang mga pinakamalamang na nagpapanggap bilang Wolf Cavalry ay ang Town North King's Cavalry. Umupo si Julius Reed sa likurang upuan, umiling-iling, hindi ko akalain na ang North Sea, na muntik ng mapuksa ko, ay makakaipon ng ganoong kabigat na puwersa sa napakaikling panahon. Ang paggamit lamang ng Baylor Davenport ay hindi maaaring magawa ito. Kumbinsido ako na dapat mayroong iba pang mga kapangyarihan na sumusuporta sa kanila mula sa likuran. Ito ang kanyang pinakamalaking panloob na kaguluhan. Ang North Sea, halos ganap na pinatay, ang royalty nito ay halos wala na. Paano sila mag-rally at mag-regroup sa loob lamang ng ilang taon? Bagaman ang Baylor Davenport ay hindi kasing kilabot ng Everton Davenport ng mga nakaraang taon, halos naitayo na niya muli ang The North Sea. Higit pa rito, naroon ang suporta ng nagtatrabahong cavalry ng Town North King. Noong unang panahon, ang lakas ng North Sea ay nabawasan sa isang fraction. Kasama ang tinaguriang Elders Victor at Young Master, paano kaya sila makakalusot sa Gonzales City sa ganoong kaikling ayos? Ang pinaka-naguguluhan kay Julius Reed ay ang oposisyon ay mayroong 10,000 Mountain Alliance Inspector's Token. Ang Inspector ay isang opisyal na post sa loob ng 10,000 Mountain Alliance upang maiwasan ang paghihimagsik sa mga tribo nito, o upang mamagitin at makipag-ugnayan sa panahon ng digmaan. Ang mundo ay malawak, na may milyon-milyong mga alyansa. Bagamat pinangalan ng 10,000 Mountain, ang pinagsamang mga organisasyon sa ilalim nito ay humigit kumulang 3,000. Sa loob ng 3,000 na ito, malaki ang pagkakaiba ng sukat. Ang mga puwersang tulad ng nasa ilalim ng The North Sea na kumokontrol sa kanilang sariling rehiyon ay may bilang na 4 na malalaking kapangyarihan. Ang iba ay iba't ibang organisasyon, katulad ng alyansa ni Night Fairy. Ang mga inspector ay may malaking awtoridad, at bukod sa hindi pinapayagang patayin ang mga pinuno ng hindi nag-uulat muna, maaari nilang agad na patayin ang sinumang miyembro na matagpuang nagtataksil sa 10,000 Mountain Alliance. Gayunpaman, dahil sa malawak na saklaw ng 10,000 Mountain Alliance, mayroong kabuoang 18 inspector. Ang 18 individual na ito ay kinakailangang sumailalim sa pagsusuri bawat taon. Ang mga mapapatunayang umaabuso sa kanilang kapangyarihan ay papatayin. Ngunit sa sarili niyang 4 na taong pagkawala ng memorya, pinalitan man ang inspector o hindi. Sa lohikal na pagsasalita, kapag wala ang banal na guro, lahat ng hindi kinakailangang bagay ay maaaring ipagpaliban. Ngunit sa kaguluhan sa loob ng alyansa, hindi imposibleng mapalitan ang inspector. Titingnan ko ito ng personal kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Nagsalita si Julius Reed. Ang Silang Dragon platform ay na-activate na. Kahit na may magpigil sa balita, ang katotohanan na ang 10,000 Mountain Alliance Holy Master ay hindi patay ay hindi may iwasang kumalat. Hindi na may tago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit ayaw bumalik ni Julius Reed hanggat hindi niya nalaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng memorya niya sa mga nakalipas na taon. Sa pagharap sa mga nasasakupan na hindi matukoy ang kaibahan ng kaibigan sa kalaban, parang may tinak sa kanyang puso. Ang token ng inspector ay totoo, ngunit bakit si Ivan Reed,
isang tao ng kabisera, ay makikisali sa mga bagay ng aking 10,000 Mountain Alliance. Nagsalita si Night Fairy, sa pagkakaalam ko, ang mga inspector ay personal mong itinalaga. Gayunpaman, ang 10,000 Mountain Alliance ay dumanas na ng malalaking pagbabago sa loob ng 4 na taon. Si Julius Reed ay naka-cross legs, ang kanyang mga kamay ay patuloy na tumatapik sa kanyang mga tuhod. 4 na taon na ang lumipas, at ang ilan ay nagmungkahi pa na pumili ng bagong banal na guro. Ganyan ba talaga kainip ang ilang tao? Sa ngayon sa Gonzales City, may 2 puwersa, Thunder Peak Hall at the North Sea. May mga martial artist pa nga na nagnanasa sa kayamanan na nasa akin. Ang pag-iisip ng Divine Dragon Tripod ay nagbigay ng sakit sa ulo ni Julius Reed. Kahit na wala sa kanyang mga kamay ang bagay. Ngunit halos lahat ay kumbinsido na ang Divine Dragon Tripod ay kasama niya. Sunod-sunod na dumating ang hindi mabilang na Shadow Warriors, at marami pa ang papunta. Marahil, maaaring si Isabella Worm lamang ang makakapaglutas ng misteryong ito. Ang aking personal na alipin, ang isa sa kanila ay tila nakipag-ugnayan sa Thunder Peak Hall. Naalala niya ang impormasyong nakuha niya nang tambangan niya ang Martial Shadow Warriors sa kabisera noong araw na iyon. Medyo naiirita si Julius Reed. Kahit na ano, lumitaw si Isabella Worm sa Thunder Peak Hall 1 taon na ang nakalipas. At gusto pa ni Lola Zaihua na inumin ang kanyang dugo. Dugo, parang may naisip si Julius Reed. Ngunit, ang kanyang ulo. Sakit, banal na guro, hindi ka ba natatakot na ako ay isang especially iyan na nakatago sa tabi mo? Nang marinig ang napakaraming sikreto, biglang nagsalita si Night Fairy. Hindi natatakot, umiling si Julius Reed, kung gusto kitang patayin, walang makakapidyo sa akin. Kung nasa aswal ka man o nasa dilaw na bukal, nakadepende ito kung may lakas kang loob na ipagkanulo ako. Ang iyong nasasakupan ay hindi maglalakas loob. Napayuko si Night Fairy. Hindi niya inaasahan na ang mataas at makapangyarihang pinuno ng 10,000 Mountain Alliance ay kailangang harapin ang ganitong komplikadong sitwasyon. Sa pakikinig lang nito ay uminit ang ulo niya. Paano naman si Julius Reed, na nasa mata ng bagyo, hindi ba siya balisa buong araw? Bumagal ang paghinto ng sasakyan. Sa labas ng pamilya ng Radcliffe family. Tara, makipagpulong sa isang matandang kaibigan. Kaway ng kamay mula kay Julius Reed, agad na pinaharurot ng driver ang sasakyan. 20 minuto ang natitira sa kalahating oras na appointment. Ayon sa orihinal na plano. Naghihintay sa liebre sa tabi ng tuod, umaasang magpapakita ang iyong master. Gayunpaman, bago nila buksan ang pinto ng maliit na villa ay itinulak ni Zaid Radcliffe. Nasaan si Otis Radcliffe? Walang pakialam na tanong ni Julius Reed. Patay. Itinaas ni Zaid Radcliffe ang kanyang reading glass at malamig na tumikim, kontento ka na ba? Sa sobrang takot niya sa iyo ay nagbigti siya. Ang kanyang katawan ay nakabitin pa rin sa bahay. Nang marinig ito, dirdiretsong pumasok si Julius Reed. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya si Otis Radcliffe na nakasabit sa rooftop ng puting tela, patay na. Pagpapakamatay, lumabas ng kwarto si Julius Reed, nakatingin kay Zaid Radcliffe na nagdidilig sa courtyard ng villa, mukhang hindi naman. Ang mga patay ay dapat igalang. Hindi siya pinansin ni Zaid Radcliffe, umiling at sinabing, "Go, leave me in peace." Aalis ako. Tumanggo si Julius Reed at lumabas ng villa kasama si Night Fairy. Dahan-daang lumapit ang sedan. Saktong papasok na sila sa sasakyan, inilabas ni Zaid Radcliffe ang kanyang telepono at nagpadala ng text message. Dumating na siya, malapit na siyang umalis. Gayunpaman. N0 noo, S Omicron. Sa sandaling ito, inilabas din ni Julius Reed ang kanyang telepono, Templeton Lena, gusto namin silang buhayin. Mad Dragon, naiintindihan mo. Nakalock na tayo sa mga signal ng kaaway sa pamamagitan ng komunikasyon. Mukhang akala nila kaya nilang tumakbo. Isang nasasabik na boses ang nagmula kay Templeton Lena sa telepono. Kung gayon, isara natin ang net. Ibinaba ni Julius Reed ang telepono, malamig ang tingin habang nakatingin sa unahan, pumunta ka sa hilaga ng lungsod, sa villa ni Lawrence Collar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1029, Pagkuha ng isang tao hilaga ng lungsod.
Lawrence Color Villa. Ito ay isang mayamang distrito. Maraming kilalang individual mula sa Gonzales City ang bumili ng mga bagong bahay dito. Gayunpaman, ang mga bahay ay hindi pa naihatid. Ang mga ito ay binuo lamang hanggang sa balangkas na walang anumang pinong palamuti. Sa mga ordinaryong araw, bukod sa ilang manggagawa, kakaunti ang pumupunta rito. Dahil ito pa ang unang buwan ng lunar, bagamat mainit ang klima sa Gonzales City, hindi pa dumarating ang panahon para sa pagpapatuloy ng trabaho. Sa sandaling ito, sa loob ng isang villa, 6 na tao ang nag-iimpake, naghahanda ng umalis. Bagamat ang villa ay may mga hubad lamang na pader ng semento, hindi maayos. Ito ay kumpleto sa gamit sa pamumuhay. Nagpapatakbo kami ng isang supermarket, ngunit ngayon ay maaari na lamang kaming makipagsiksikan dito, sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng puting sportswear, na mukhang nasaran ng loob. Young Master, tapos na tayong mag-impake, pwede na tayong umalis, sabi ng isang lalaking nakaitim na sportswear, inayos ang mga gamit at nagsalita. Humanda ka, nagpakita lang si Julius Reed sa villa ng Radcliffe, malayo sa atin. Lumiko tayo sa Five River Province at makipagkita kay Elder Victor habang may agwat pa, buntong hininga ng Young Master, na may pag-aatubili na nakatingin sa madilim na villa. 1 taon na tayong nagpaplano dito, malapit ng umani ng mga gantimpala. Pero ngayon, napasquat siya sa lupa, sobrang nanlumo. Di bale, nakaligtas kami sa labanan sa The North Sea noong araw, setback lang ito sa maliit na Gonzales City. Wala lang, sabi ni Windy Johnson habang dahan-daang lumabas, nababalot ng benda ang kanyang dibdib. Lumuhad siya, inaalo ang Young Master, maaari nating suriin ito, tingnan kung saan tayo nagkukulang, kung saan tayo maaaring gumawa ng mas mahusay. Ngunit sa pinakakaunti, matagumpay nating napanatili ang Thunder Peak Hall sa dilim. Sa pagbanggit sa Thunder Peak Hall, inangat ng Young Master ang kanyang ulo at sumimangot, bagaman umaasa si Zaid Radcliffe sa amin, ang kanyang mga kakayahan ay talagang hindi sapat. Mas mababa pa sa kay Otis Radcliffe. Ang pagkamatay ni Otis Radcliffe ay isang dagok sa The North Sea na lampas sa imahinasyon. Nangangahulugan ito na nabigo ang plano ni Elder Victor na kontrolin ang ekonomiya ng Gonzales City at pagkatapos ay gumamit ng malaking lakas tao para hanapin ang target. Sa sandaling nagsimula ang Plan B, ito ang huling bagay na gusto nilang makita. Nangangahulugan iyon na muling babangon ang mga digmaan sa The North Sea. Ang pinakamalaking bentahe ni Zaid Radcliffe ay hindi siya makakakuha ng anumang pansin, lalo na hindi mula sa Thunder Peak Hall, walang pakialam na sabi ni Windy Johnson, habang nakatalikod sa iba, ang kanyang kapatid na si Yaren Radcliffe, ay may mahalagang posisyon sa Thunder Peak Hall, at, ayon sa kanya, si Yaren Radcliffe ay mayroon pang hindi alam na nakaraan kasama si Lola Zaihua. Sa tingin ko maaari kong paliitin ang ilang mga sospek. Tumayo ang Young Master, inutusan ang mga manggagawa na dalhin ang mga gamit at tumungo sa pintuan. Ayon kay Zaid Radcliffe, kakaunti lang ang tao sa Thunder Peak Hall na akma sa paglalarawan. Ngunit wala sa kanila ang pinangalan ng Yaren Radcliffe. Sa North Sea, mataas at makapangyarihan ang kanyang posisyon. Hindi niya maihahambing kay Elder Victor, ngunit tiyak na bahagi siya ng tunay na pamumuno. Sa ilalim ng prinsesa, ang pinakamakapangyarihan ay si Elder Victor at ang Town North King. Ang isa ay may kontrol sa The North Sea, na responsable sa pamamahala at pag-uugnay sa lahat ng panloob na gawain. Ang iba ay humawak ng mabibigat na tropa, ang pinakamalakas na puwersa para sa muling pagkabuhay ng The North Sea. Sumunod kay Elder Victor ay 3 Young Masters, na tumulong kay Elder Victor sa pamamahala ng mga gawain ng The North Sea. Karaniwang magpalat ng pangalan kapag kumikilos sa labas, sabi ni Windy Johnson, sumunod sa iba, at umalis din sa villa. Ayon sa plano ng Young Master, magda-drive muna sila papunta sa pantalan, umiikot sa dagat, pagkatapos ay dadaan sa Harbor City para makarating sa Five River Province. Ito ang pinakaligtas na ruta. Kahit medyo malayo, iniisip na umalis. Pero paglabas pa lang nila ng villa ay may nakita silang scholar na nakatayo sa harapan nila. Ang scholar ay may hawak na isang scroll ng mga libro at tila nakadamit tulad ng isang Rosy Dynasty na nangungunang scholar. Sino ka? Maingat na tanong ng Young Master na pinagmamasdan ang scholar na nasa harapan niya.
Sa kanyang likuran, ilang attendant din ang naglabas ng kanilang mga nakatagong kahon ng armas. Maging si Windy Johnson ay inihanda ang kanyang kamay sa malambot na espada sa loob ng kanyang manggas. Kawili-wili, sabi ni Templeton Lena habang isinara ang kanyang libro at inilagay ito sa loob ng kanyang manggas, hinihiling ng ulo ng aking pamilya ang kasiyahan ng iyong kumpanya para sa tsaa. Mangyaring gawin sa kanya ang karangalan. Nagsalita siya ng may masayang ngiti, hindi mukhang naghahanap ng away. Nagpapakita ng walang humpay na kilos kahit na tinutukan siya ng mga nakatagong kahon ng armas. Paumanhin, kulang kami sa oras. Sinisiyasat siya ng iyong master, na nagpapatunay na wala siyang nakitang iba, at palihim na iminuwestre sa kanyang likuran ang kanyang mga tauhan. Nagdadala ng isang nakatagong kahon ng armas sa pagtatangkang madaig sila. Hindi ba ito nanliligaw sa kamatayan? Wala siyang pakialam na mag-accommodate. Whoosh! Ang nakatagong kahon ng sandata ay nagsimulang kumilos. Pero ang nahulog ay yung 4 na gwardya. Paumanhin, hindi ko gustong tinutukan ng mga nakatagong kahon ng sandata. Tapos na magsalita si Templeton Lena, isang itim, may lacquered na hidden weapon box ang lumabas sa kanyang kamay. Ngunit gusto kong ituro ang mga nakatagong kahon ng armas sa iba. Markang paywa. Napangiti siya, kitang-kita ang mapuputing ngipin niya. Bumalik sa katahimikan ang hangin. Isang nakatagong bitag ng armas. Whoosh! Biglang hinugot ni Windy Johnson ang kanyang espada. Swish! Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng hidden weapon box. N0 no. S Omicron. Klang! Lumipad ang mga spark sa iba't ibang direksyon. Bahagyang nanginig ang malambot na espada ni Windy Johnson sa kanyang kamay. Sa kanyang paanan, mayroong ilang mga nabasag na darts. Umalis. Umungol siya ng mahina. Ang mga bagong dating ay may masamang intensyon. Bagamat nasugatan, si Windy Johnson ay isa pa ring Grandmaster. Walang takot siyang humarap kay Templeton Lena. Ngunit ngayon ay kasama niya si Young Master, isang mabigat na pasanin. Kahit na ang Young Master ay hindi mahina, sa harap ng isang Grandmaster, siya ay magiging isang kalagkarin. Sige, pinatibay ng Young Master ang kanyang puso, kinuha ang 2 nakatagong kahon ng sandata mula sa lupa, at dirdiretsong tumakbo pabalik. Hindi niya pinapansin ang lahat ng bagay sa lupa. Ang mga mahahalagang dokumento ay naisave na sa isang USB drive at naipadala na kay Elders Victor. Ang natitira ay hindi kritikal na kahalagahan. Ngunit hindi pa siya nakakalayo ng 50 metro ay tinutukan siya ng isang grupo ng mga tao sa unahan, kasama ang kanilang mga nakatagong kahon ng armas. Ihulog mo ang iyong mga armas, kung hindi, gagawin ka naming pugad ng putakti. Dumagundong ang mga tao mula sa Seven Clouds Academy. Kalampag. Ang mga darts ay ikinarga. Gustong lumingon ng Young Master ngunit huli na ang lahat. Ngunit hindi siya handang mamatay. Wala siyang choice kundi ilagay sa lupa ang mga nakatagong kahon ng armas. Sa isang iglap, maraming tao mula sa Seven Clouds Academy ang sumugod at nahuli siya. Samantala, sina Windy Johnson at Templeton Lena at iba pa ay nakulong sa matinding labanan. Kahit na ang isang Grandmaster ay maaaring pumatay sa isang segundo, ang sword strike ni Rogan Harsh ay masyadong mabangis. Si Windy Johnson ay maswerteng nabuhay, ngunit siya ay lubhang nanghina. Ang pag-iwas sa darts noon ay nagpulala rin sa kanyang sugat. Napapaligiran at inatake ni Templeton Lena at ng iba pa, medyo nahihirapan siya. I-drop ang iyong armas, at maaari kaming mag-alok sa iyo ng paraan upang makalabas. Si Templeton Lena, na may hawak na mahabang kutsilyo, ay malamig na nagsalita. Medyo excited siya. Ito ay isang Grandmaster, pagkatapos ng lahat. Kahit na nakaharap ang isang nasugatan na Grandmaster, ang pag-asang talunin siya ay isang napakaranggal na gawain. Imposible. Inihagis ni Windy Johnson ang kanyang mahabang espada, direktang pilit na pinaatras ang mga tao sa kanyang harapan, kung hindi dahil sa aking mga pinsala, bawat isa sa inyong maliliit na moldita ay maaaring mapatay sa isang welga. Kung gayon, huwag mo akong sisihin sa walang awa na pagtawag sa Shadow Warrior. Napaatras si Templeton Lena ng ilang hakbang at marahas na idiniin ang kanyang braso. Sa entrance ng villa, may umaakay sa isang rocket launcher. Sumuko, o mamatay. Inilabas niya ang kanyang huling ultimatum. Hindi siya mangangahas na magsalita ng ganito kay Windy Johnson sa kanyang pick. Ngunit ngayon,
Malubhang nasugatan, si Windy Johnson ay hindi na makaipon ng 20% ng kanyang lakas. Sorry. Kinalma ni Windy Johnson ang sarili at biglang umatras ng paputok. Sa isang iglap, ang kakanyahan ng isang Grandmaster ay ipinakita sa kabuuan nito. Swish! Isang espada ang nakatusok, isang bahid ng dugo ang lumitaw sa leeg ng Young Master. Pagkatapos, nadilat ang mga mata, bumagsak siya sa lupa. Isang figure ang lumipad. Nawala sa paningin si Windy Johnson. Damn it! Si Templeton Lena, na tumitingin sa bangkay sa lupa, ay galit na sumumpa, pinapatay pa nga niya ang sarili niyang mga tao para lang walang maiwang nakaligtas. Itinutok niya sa langit ang nakatagong kahon ng sandata sa galit, ngunit wala na sa paningin ang tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1030, pagkalito nang dumating si Julius Reed kasama si Night Fairy, 5 bangkay na lang ang natitira sa lupa. May dugo rin na hindi pa natutuyo. Nagkalat ang mga papel sa buong lugar, at bagamat naayos na, mukhang magulo pa rin. Sino ang gumawa nito? Sa pagtingin sa katawan ng Young Master, na ang mga mata ay hindi nakapikit kahit sa kamatayan, bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Ang pinakamahalagang palatandaan ay nawala. Sinadya niyang hulihin ang Young Master at ibuka ang kanyang bibig para malaman ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga lihim ng North Sea. Ngunit ngayon, ang mga patay ay nakatakdang manatiling tahimik. Maangin Johnson. Medyo galit na sinabi ni Templeton Lena, sana mapanatili kong buhay ang matandang iyon, ngunit sino ang nakakaalam na si Windy Johnson ay napakalupit at desidido, na para walang maiwang nakaligtas, talagang nilaslas at pinatay niya ang Young Master sa isang hampas. Nagagalit siya sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa bagay na ito. Naglagay siya ng bitag, ngunit hindi lamang siya nabigo upang makuha ang kanyang target, nawalan din siya ng isang premyo na nasa kanyang kamay. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya ng pagsisikap. Nagsimulang kumalat ang isang pakiramdam ng kalungkutan. Si Windy Johnson ay isang Grandmaster. Paano siya napatay ng ganoon kadali? Gayunpaman, hindi ko talaga inasahan na makakasama ni Windy Johnson ang Young Master. Lumapit si Julius Reed, tinapik ang balikat ni Templeton Lena, at mahinang sinabi bilang pang-aaliw, dapat ay maswerte ka na nabubuhay ka pa sa ilalim ng kamay ng isang Grandmaster. Isang Grandmaster, iyon ay isang walang talo na pag-iral. Higit pa rito, ang Windy Johnson ay nireranggo sa gitna sa listahan ng Grandmaster. Kahit laban sa isang ordinaryong Grandmaster, madali siyang pumatay. Pinalo ni Templeton Lena ang kanyang dibdib at itinadyakan ang kanyang mga paa, puno ng pagkabigo ang kanyang mukha. At least, hindi maglalakas loob ang North Sea na makialam sa Gonzales City ng ilang sandali. Tumalikod si Julius Reed, tinitingnan ang malamig na ngayon na katawan ng Young Master, ngunit lagi akong nag-uusisa, kung sino ang maaaring makasugat kay Windy Johnson. Sa pagtingin sa Gonzales City, parang ako lang ang makakagawa nito. Nakita niya ang mga file ni Windy Johnson. Ika-27 sa listahan ng Grandmaster Heaven. Sanay sa paraan ng iskolar. Ito ay isang natatanging diskarte sa iba't ibang martial arts, na ginagawa itong medyo hindi kinaugalian. Walang sino man sa Gonzales City ang maaaring magdulot ng matinding pinsala sa Windy Johnson, maliban kay Julius Reed. Ang Mad Dragon, isang grupo ng mga martial artist ay nakalusot kamakailan sa Gonzales City ng napakaraming bilang. Biglang naalala ito ni Templeton Lena at agad itong iniulat kay Julius Reed. Iba-iba ang kakayahan ng mga taong ito, ngunit ang bawat isa ay puno ng layuning pumatay. Sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 20 tao na ang nakarating sa Gonzales City. Ganun ba? Ang 5 daliri ni Julius Reed ay patuloy na nakabaluktot, ang kanyang isip ay lumilipad sa mga iniisip. Lahat kaya sila ay pagkatapos ng Divine Dragon Tripod. Pero mukhang hindi ka naman pinupuntiryan ng mga taong ito. Karamihan sa kanila ay pinatay na. Inilabas ni Templeton Lena ang kanyang telepono at ipinakita ang sunod-sunod na larawan. Iba ang pananamit ng mga tao sa mga larawan, malinaw na hindi mula sa parehong grupo. Ngunit ang kanilang nakamamatay na mga sugat ay pareho. Sa kanilang mga leeg ay may bakas ng isang talom na sandata. Mukhang pamilyar ito. Kinuha ni Julius Reed ang telepono at pinagmasdang mabuti ang bawat larawan. Habang tumitingin siya, mas lalong nagsalubong ang mga kilay niya.
Brazen Beaumont. Ang sword technique na ito ay parang sa Thunder Peak Halls mage na si Brazen Beaumont. Sa Northwestern Path, ang dalawa ay minsang lumaban sa isang malaking labanan. Kapag nagduel ang Masters, sandali lang para maintindihan ang mga galaw ng kalaban. Maaaring patayin ng butcher knife ni Brazen Beaumont ang anumang bagay sa langit at lupa. Ito ay hindi kapani-paniwalang mabangis. Ngayon, ang mga sugat sa mga bangkay na ito sa mga larawan ay pawang nakamamatay mula sa isang welga. Ang nabasag na laman sa lugar ng sugat ay nagpakita ng lakas ng suntok. Brazen Beaumont. Kumunot ang noo ni Templeton Lena at sinabing, Thunder Peak Halls Mage, lumalabas sa Gonzales City. Pinamunuan ng Thunder Peak Hall ang mga martial sects at ang martial world. Natural na alam ng Seven Clouds Academy ang magandang pangalan ng Brazen Beaumont. Ang lalaking ito, na tinaguriang War God, ay minsang natalo ang ilang magkakasunod na mga master, ngunit magkasamang nakukulong ng iba't ibang puwersa sa loob ng Thunder Peak Hall. Ilang araw na ang nakalipas, nakalaya si Brazen Beaumont sa pamamagitan ng isang hiwa ng kanyang espada, na ikinamatay ng 18 tao. Dumiretso siya sa kabisera ng lungsod. Pagkatapos, dumanas siya ng matinding pagkatalo. Walang balita sa kanya. Gayunpaman, sino ang mag-aasahan, na ang Grand Mage na ito ay talagang darating sa Gonzales City? Sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Ngunit ang mga tao ng Seven Clouds Academy ay walang natuklasang anumang pahiwatig. Kung iisipin mo, medyo nakakatakot din. Mad Dragon, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Ang aming intelligence network ay hindi nakakakuha ng anumang impormasyon tungkol kay Brazen Beaumont, sabi ni Templeton Lena habang tinitingnan ang mga larawan ng mga patay na martial artist at marahang hinihimas ang kanyang mga templo. Seryoso ang ekspresyon niya. Ang una niyang gawain sa pagdating sa Gonzales City ay ayusin ang mga undercover na ahente sa lahat ng pangunahing hub ng transportasyon. Sa sandaling magkaroon ng anumang pahiwatig ng problema, ang Seven Clouds Academy ang unang makakaalam. Walang pagkakamali. Ibinalik ni Julius Reed ang cellphone, nakatingin sa malawak na tanawin sa labas ng villa, at walang pakialam na sinabi, kay Brazen Beaumont lang ang ganoong estilo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, ang kakaiba ay, itong Thunder Peak Hall Mage ay tila nalilito. Pagkatapos ng labanan sa Northwest Path, naisip niyang namatay na si Brazen Beaumont. Ngunit sa hindi inaasahan, ang matagal ng kilalang Grand Mage ng Thunder Peak Hall ay nakaligtas. Bagamat maliwanag na ang kanyang pagiging espada ay hangina mula sa tuktok nito. Ngunit kahit ang payat na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Pinatay ni Brazen Beaumont ang mga taong ito nang walang kahirap-hirap. Kahit na ang impormasyon ng Thunder Peak Hall ay naitago ng mabuti, hindi nila magagawang mag-evaporate ang isang buhay na tao mula sa mortal world, tama ba? Templeton Lena ay medyo nabalisa. Una, ang Young Master ay pinatay na walang iniwang nakaligtas. Ngayon ay nagkaroon ng malaking pangangasiwa sa kanilang gawaing panektik. Pakiramdam niya ay medyo pabaya siya sa kanyang mga tungkulin. Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Yumuko si Julius Reed at binuklat ang mga dokumentong iniwan ng The North Sea. Ang pinakamalamang na posibilidad ay ang Brazen Beaumont ay dumating sa Gonzales City bago ka. Ang mga dokumento sa lupa ay ang lahat ng hindi mahalaga trifles. Ang tanging medyo mahalagang listahan ay mayroong mga pangalan ng mga taong matagal nang patay. Sino ba talaga ang kayang saktan ng husto si Wendy Johnson at lipulin ang lahat ng mga tauhan ng The North Sea? Ang tanong na ito ay naguguluhan kay Julius Reed sa mahabang panahon. Hindi niya moari kung mayroon siyang ganoong kalapit na kakampi. Upang mapinsala ng husto si Wendy Johnson, ang isa ay kailangang maging isang Grandmaster. Gayunpaman, si Brazen Beaumont, na napinsala niya ng husto, ay hindi lamang walang kakayahan sa mga tuntunin ng kapangyarihan ngunit sinumpa ang mga kaaway din ni Wendy Johnson. Kaya paano siya matutulungan ni Brazen Beaumont na alisin ang mga karibal? Talagang kakaiba. Templeton Lena ay pare-parehong nataranta. Sa kilalang reputasyon ni Brazen Beaumont, mayroon ba talagang taong walang alam sa kamatayan na maghahatid sa kanilang sarili sa kanilang kapahamakan? Sa martial world, sino ang hindi nakakaalam ng magandang pangalan ni Brazen Beaumont? Hindi. Tumalikod si Julius Reed kay Templeton Lena at walang pakialam na sinabi, tingnan mo ang mga sugat sa mga larawan, lalo silang nagiging magaspang.
Ito ay nagpapahiwatig na si Brizan Beaumont ay medyo drained, struggling upang makayanan. Ngunit ang katotohanan na siya ay nasugatan ay malinaw lamang sa akin. Kahit ako ay hindi alam kung nasaan siya, kaya paano malalaman nitong mga Martial World Shadow Warriors? Ang Little Gonzales City ay nakakagulat na puno ng misteryo. Ang mga pangyayaring naganap ay mas kakaiba kaysa sa nakaraan. Dalhan mo ako ng survivor, gusto kong magtanong ng personal. Itinuro ni Julius Reed si Templeton Lena, ang puwersa ng North Sea ay nalipol sa Gonzales City, kailangan lang nating mag-ingat sa Thunder Peak Hall. Sa pagsasamantala sa pagkakataong ito, pinaplano kong makipag-ayos sa Truman Ridge at pagkatapos ay alamin ang tungkol sa sitwasyon ni Brizan Beaumont. Bukas ay ang araw ng Kensington family mula sa Five River Province na mag-host ng kanilang martial arts competition. Ang mga pagsisiyasat ay nagpapakita na sina Hendrik Kensington at Otis Radcliffe ay may malapit na pakikipag-ugnayan. Sa ganoong okasyon, balak ni Julius Reed na pumunta at tingnan kung may anumang koneksyon ang young master na ito sa The North Sea. Tara na, wala nang halaga dito. Pinagmasdan niya ang villa na nasa ilalim pa rin ng pagsasaayos at umiling, talagang nakatago ang kanilang napiling lokasyon.